Mainit ang hangin sa palengke ng San Andres. Amoy panis na isda at bagong lutong sinangad ang sumasalubong sa bawat hakbang ng mga mamimili. Sa pinakadulo ng hilera ng mga karinderya, naroon ang isang lumang kariton, kulay puti ang bubong at may kupas na tarpulin na may nakasulat, "Lugaw ni Aling Tess, mainit, malasa, makatao." Sa likod ng kariton, isang dalagita na may nakapusod na buhok ang abalang nagkakayas ng luya habang pinakukulo ang malagkit sa malaking kaldero. Siya si Mara de la Cruz, 16 na taong gulang, payat ngunit matikas ang tindig. Hindi mo aakalain na siya ang panganay sa 3 magkakapatid na sabay-sabay na pinapaaral at tinutustusan ng isang inang mag-isang bumubuhay sa kanila. "Mara, pakiabot mo nga yung bawang dyan sa basket." "Nagsisimula na naman tong kaldero magtampo, baka masunog pa," sambit ni Aling Tess habang binabantayan ang apoy. "Opo, Nay," mabilis na sagot ni Mara, sabay punas ng pawis sa noo. "Mamaya po ako na ang maghahatid ng lugaw kina Mang Isko. May utang pa rin sila pero sabi ni Ate Susan, babayaran na raw bukas." "Wag mo nang singilin, anak. Alam mo naman, kulang pa sa gatas yung anak nila," sagot ng ina habang lumilingon sa likod para tiyaking sarado ang gripo ng tubig. Lumaki si Mara sa ganitong sistema. Pagmulat pa lang ng mata, katulong na siya ng kanyang ina sa pagbebenta ng lugaw. Wala silang ama. Umalis ito 8 taon na ang nakalilipas, nang hindi man lang nagpaalam. May iba na raw itong pamilya sa Cavite. Ayon sa tsismis ng kapitbahay. Pero di na yun pinag-uusapan sa kanilang bahay. Sa loob ng mumunting tahanan nila, ang tanging pinaiiral ay pagkakaisa at pagtutulungan. "Anak, sigurado ka bang kaya mo pang mag-aral?" tanong minsan ni Aling Tess habang nilalampaso ni Mara ang sahig sa hapon. Halos di ka na natutulog sa dami ng ginagawa mo." Ngumiti lang si Mara at tinapik ang balikat ng ina. "Kaya panay, gusto kong makatapos. Gusto ko pong maging social worker para makatulong pa sa ibang kagaya natin." Hindi lang sa palengke kilala si Mara. Pati mga tindera ng gulay, mga batang paslit na tambay sa eskinita, at mga mamang tricycle driver ay napapangiti kapag napapadaan siya. Hindi dahil sa ganda, bagamat may taglay siyang likas na ganda ng isang Pilipinang kayumanggi, kundi dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Isa sa mga matagal nang humahanga sa kanya ay si Jonel, ang binatang tricycle driver na madalas ay umaalalay sa mga delivery ni Aling Tess. Tahimik lang ito, pero matagal na raw itong may gusto kay Mara. "Pre, dadaan na naman yon dito sa 4:00. 3 taon na hanggang tingin ka pa rin," kantyaw ng kapwa driver na si Toti. "Basta ako happy na makita siyang ngumiti," tugon ni Jonel habang pinapahid ang langis sa preno ng kanyang tricycle. Ngunit sa kabila ng kanilang masayang pagbebenta, hindi madaling buhay ang araw-araw sa kanila. 2 beses na bumagsak si Mara sa klase. Hindi dahil sa kakulangan sa talino, kundi dahil sa puyat at pagod. Tuwing gabi, matapos ang pagliligpit sa kariton, tumatakbo siya sa karinderya sa kabilang barangay para maglinis kapalit ng kaunting bayad. "Ay naku, Nay, di ko po kayang tanggihan si Aling Bebang. Kulang pa po tayo sa renta sa tubig. Kailangan ko pong pumasok." Mariing paliwanag ni Mara isang gabi habang inaantok na itong nakaupo sa bangkito. Napaiyak na lamang si Aling Tess habang pinagmamasdan ang anak. Hindi nito sinabi kay Mara, pero minsan gusto na niyang isuko ang lahat. Nakikita niyang unti-unting nauubos ang kabataan ng anak sa gitna ng kawalang katiyakan. May isang gabing umuulan ng malakas. Halos wala nang bumibili. Basang-basa na ang trapal. At si Mara ay nanginginig sa lamig habang hinihintay kung may darating pang suki. Walang pamasahe pa uwi si Jonel, kaya sinamahan na lang siya nito sa ilalim ng trapal. "Alam mo, Mara," simula ni Jonel, sabay abot ng mug na may mainit na tsokolate. "Hindi ko alam kung gaano mo pa kaya, pero sana kahit minsan, ikaw naman ang alagaan." Natigilan si Mara, minsan sa dami ng inaasikaso niya sa pamilya at sa iba pa. Nakakalimutan niyang siya man ay tao rin. May karapatang mapagod, may karapatang huminga. Sa puntong iyon, tahimik siyang umiyak, hindi dahil sa lungkot, kundi sa ginhawang may isang taong nakaalala. Ngunit kinabukasan, balik muli sa giling ng buhay. Kailangan muling gumising ng 5:00 para magbabad ng bigas. Kailangang magpakulo ng sabaw ng manok. Kailangang ayusin ang kariton. Kailangang iabot ang lugaw sa mga suking gutom na sa trabaho.
Sa bawat araw, lumalalim ang pangarap ni Mara. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa mas marami. Sa ilalim ng init ng araw at sa gitna ng usok ng palengke, ipinanganak ang isang simpleng panata. Ang kabutihan, gaano man kaliit, ay hindi kailanman nasasayang. At ang panatang ito ay magsisimulang magbunga sa paraang hindi inaasahan ng kahit sino. Kinaumagahan, matapos ang matagal na buhos ng ulan, namukadkad sa hangin ang amoy ng basang buhangin at tinapay mula sa kapilya ng San Andres. Dito, unang napansin ni Mara ang isang lalaki. Nakahupo sa nilumot na kahon, katawan ay baluktot na tila hinayaan na lang ng mundo. Nagtatakip ng lumang kumot sa baywang pataas at mula roon ay kitang-kita ang kawalang ng kanyang dalawang paa. Nan mapalapit si Mara, nasagap niya ang bigat ng singaw na parang pinaghalong putik at antiseptikong gamot na natuyo sa sugat. "Magandang umaga po," bati niya. Iniiwas ang titig sa nalalantad na mga pilat sa tuhod ng lalaki. Unti-unting tumaas ang tingin ng pulubi. Sa likod ng makapal na balbas ay mga matang kumikislap, bagaman namumuti na sa pagdaan ng panahon. "Magandang," garalgal na sagot nito. Waring matagal nang hindi nakikipag-usap. Sumulyap siya sa gare ng aluminyo sa kamay ni Mara na umaaso pa. Lugaw na masalubong ang amoy ng luya. "Mainit na puto," wika ni Mara habang inilalapag ang mangkok sa maliit na bangkito sa tabi ng kahon. "Ekstra po yan galing sa kariton." "Libre po," abay napakurap ang pulubi. "Wala akong pambayad, Hija," mariin niyang saad na parabang nagmamakaawa ngunit desididong huwag maging pabigat. "Hindi po kailangan magbayad," ngumiti si Mara. "Ako si Mara," tahimik na tinanggap ng lalaki ang sopas. Sa unang higop, natasinghap ito, hindi dahil sa init kundi sa pagtikim muli ng nalimutang alaalang parang haplos ng tahanan. Sa gilid ng pagtikim, nahulog mula sa lumang bulsa ang piraso ng papel. Telegrama yata, ngunit agad niya itong tinupi at itinago. Pagkababa ng huling kutsara, tumingin siya sa dalaga. "Celso," mahina niyang sambit. "Celso, pero karamihan ay tinatawag akong Mang Celso." Tinawag siya ni Mara kinabukasan at kinabukasan pa. Sa parehong oras, 7:00 ng umaga, habang nagigising talang ang kampana ng simbahan. Tuwing Lunes, naglalakad si Mara mula palengke, bitbit ang 2 plastik na mangkok, isa para sa kanya, isa para kay Mang Celso. Linggit sa ina, kalahati sa dapat na ipakete para sa pagbebenta ang ibinibigay niyang libre. Itinatama na lang niya ang resibo sa pag-asang may susuking bibili ng mas marami. Kapag natatanaw siya ng mga vendor ng kakanin, pumapantig ang usapan sa pagitan ng hikab at tsismis. "Aba, ayan na si Mara, dala na naman ang lugaw ng awa." Bulong ng matandang si Claring, kagawad ng Barangay News Patrol kuno. "Tsk, puro pagpapakitang tao." Sabat ng isa pang tinderang mahilig mag-FB Live. Pilit kinukuna ng video ang eksena mula sa harap ng kariton ng bibingka. Hindi alintana ni Mara ang mga salita. Tuloy lang siya sa pag-abot ng mangkok kay Mang Celso bawat umaga. May araw na tagulan at sumisingaw ang putik sa kalsada. May araw ding tirik ang araw at nangingintab ang pawis sa palibot ng kanyang sentido. Gayunpaman, iisa ang ritual. Maikling bati, tahimik na pagkain, at banayad na usapan na hinuhulma pa lang. Kalaunan, nagsimula ng dumami ang mga parokyano ng simbahan na nakapapansin. Ang bait naman ng batang yan. Usap-usapan ng matatanda tuwing nagpapaypay sa labas ng bakuran. Sa kabilang dako, may mga estudyanteng uutal sa tawag na ate vlogger. Kumukuha ng selfie habang nasa background si Mang Celso. Para sa ilan, ito'y kwentong inspirasyon. Para sa iba, paraan lang para dumami ang likes. Marami ang nagtatanong kung sino si Mang Celso. Dating nason daw yan sa may lumaang subdibisyon sa Timog. Nabagsakan ata ng pader, sabi ng isang jeepney parker na palaging nakasupalpalang tuwaya sa balikat. Meron ding nagsasabing nasa desaan, kontra naman ang isa. Ngunit ni isa'y walang nakaalam ng buong detalye. Kaya't unti-unti, naging urban legend sa kanto, ang lalaking putol ang paa na nagkukubli ng nakaraan. Isang Sabado ng umaga, maaga si Mara dahil kailangan niyang tumulong sa feeding program ng parokya. Paglapit niya, natanaw niya si Mang Celso na nakasiko. Wari, nilalamon ng sariling pananahimik.
Inilatag niya ang lumang karton na silya sa tabi nito at naupo. Bakit parang mas maputla kayo ngayon, Mang Celso? Tanong niya, pinaglalaruan ng takip ng termos. Hindi ako sanay na may taong bimabalik. Hina nitong tugon. Madami nang dumaan. Nagbigay, kumuha ng letrato, tapos wala na. Pumukol siya ng tingin sa himpapawid para bang hinahabol ang isang alaala. Mang Celso, hindi ako aalis, mariing sagot ni Mara. Sisikapin mo, Aniya, nangingiti ng konti. Pero darating yung oras na mapapagod ka, gaya ng iba. Sandaling katahimikan. Ang tunog ng kampanilya ng pandesal na ibinebenta sa kanto ang tanging naging soundtrack. May anak po ba kayo? Biglang naitanong ni Mara. Bagaman pinagsisihan niya agad ang kapangahasan, napayuko si Mang Celso. Dahan-dahan niyang pinisil ang luma at gusot-gusot na telegrama sa bulsa. Meron, halos pabulong, tila nagdedebate kung dapat bang ituloy. Dalaga na siguro ngayon, huli ko siyang nakita, bata pa, 5 taong gulang. Gusto pa sanang mag-usisa ni Mara. Ngunit nakita niya sa panginginig ng balikat ng matanda, na sapat na muna iyon. Sa halip, inabot niya ang balisong na kubyertos at pinaghiwalay ang luya at sili sa bagong katas na lugaw. Habang nagkukwento ng ilang biruan sa palengke. May bata po kahapon na tumilapon yung mangkok kasi masyadong excited sa itlog. Kwento niya, pilit binubuhay ang araw. Ayon, nalusaw sa simento ang pasan nating sabaw. Tumawa si Mang Celso. Mahina at basag-basag, pero sapat na upang makita ang mutya ng buhay sa kanyang mga mata. Ikaw talagang bata ka, Aniya. Sa bawat lugaw na dala mo, parang binibigyan mo ako ng bagong rason para huminga. Habang lumilipas ang mga linggo, nag-iba ang tindig ni Mang Celso. Mas maaliwalas na ang mukha, kahit hindi nababawasan ang bigat ng kanyang katawan sa kahon. Kapag papalubog na ang araw, kung minsan ay dinadalaw siya ni Mara, dala ang lumang radyo para sabayan ang awitin ni Lola Amor o ni Gary V. May mga pagkakataon ding sumasama si Jonel, pumarada sa harap ng simbahan at tahimik na nakikinig. Sa isang tagpong sinikap nilang isantabi ang gutom, sinubukan ni Mara ang makulit na pangungulit. Bakit hindi niyo po hanapin yung anak ninyo, Mang Celso? Baka naghihintay lang siya. Umiling ang matanda. Napakaraming taon nang lumipas. Hindi na ako ang ama na dapat bigyan siya ng magandang kinabukasan. Tumingala siya sa kampanaryo. Ginalaw ang karton para masalagang ang bagsik ng hamog kapag may kulang ka sa katawan. Sabihin na nating, madali kang kalimutan ang mundo. Nagbabaga sa dibdib ni Mara, ang kompasyong noon pa man ay likas sa kanya. Ngunit alam niyang hindi niya maaaring pilitin ang kwento. Lalong hindi niya maaaring buklatin ang sugat ng iba nang walang pahintulot. Sa halip, ibinuhos niya ang tiyaga. Araw-araw na pagtsatsa, araw-araw na pagkakayod, araw-araw na paghahati ng lugaw. Sa gilid ng lahat, nasanay na rin ang komunidad. May mga tindera nang nag-aabot ng ekstrang pirasong tokwa o itlog na maalat tuwing nakikita nilang dumadaan si Mara. Pangtop sa lugaw, wika nila. Gayunman, patuloy pa rin ang ilang kwestyong pumapailan lang. Mapag-isip, mapanuri, kung minsan mapanlibak. Ano naman kaya ang kapalit? O gusto lang niyang sumikat? Kunit sa bawat maling haka-haka, mas tumitibay ang tahimik na paniniwala ni Mara at Mang Celso sa kahalagahan ng maliit na kabutihan. Isang hapon, habang palubog ang araw at kumukutitap ang hulmang kulay kahel sa kalangitan, bigla ring nabulabog ang mga kalapati sa kampanaryo. Parang nagbabadya ng mas malalaking pagbabago na papangibabawan ang payapang ritual. Hindi pa man nila alam, sisimulan ng tadhana ang mas masalimuot na mga pangyayari na huhugot sa kanila palabas ng pamilyar na kanto, papasok sa mas malawak na entablado ng mundo. Ngunit sa ngayon, ang araw ay nagtatapos sa simpleng seremonya. Ang 2 mangkok ng lugaw, isa sa mga kamay ni Mara, isa sa mga palad ni Mang Celso, sabay na inuubos sa gitna ng nasisirang bangketa. Sa bawat higop, binibigyan nila ng pangalan ng pagdasa at ang pag-asam iyon ay mayroong tatak ng asin, luya at di makikitang pangako ng bagong umaga. Hindi araw-araw ay kayang buhati ng lugaw ang bigat ng mundong ginagalawan ng isang mahirap na pamilya. Isang hapon sa buwan ng Marso, habang bumababa si Mara, mula sa tricycle dala ang isang bungkos ng repolyo
at sibuyas. Nasalubong niya siyang nanay niyang si Aling Tess na namumutla at may hawak na sobre. "Anak," mahinang bungad ni Aling Tess. "Pinatanggal na tayo sa pwesto sa palengke. May bagong memo raw yung administrador. Kailangan daw nating lumipat sa harap ng estero." Napahinto si Mara. Sa loob ng halos 7 taon, ang maliit na lote sa tabi ng lumang meat section ang naging takbuhan nila tuwing umaga. Doon na rin sila nakipagkaibigan sa mga suki. Pero ngayon, isang memo lang ang nagpabago sa lahat. "Ano pong dahilan, Nay?" tanong ni Mara, bagamat ramdam na niyang wala itong saysay. "Wala raw sapat na permit. Wala rin tayong kontrata sa lote. Tsaka, bumuntong hininga si Aling Tess. May balita akong ipaparenta raw yon sa bagong restaurant na mag-o-open." Hindi na nagsalita si Mara. Tumalikod siya, umawak sa alulod at pinagmasdan ang mababang araw na parang nahihiyang sumikat. Ang dating mainay na palengke ay parang naging masikip na kwarto, mainit, matamlay at walang espasyo para sa mga mahihirap na umaasa rito. Kinagabihan, habang hinihintay nilang lumamig ang nilagang manok para bukas na lugaw, nagdesisyon si Mara. "Magdodoble po ako ng trabaho, Nay," wika niya. "Tutulong ako kina Aling Bebang sa karinderya tuwing gabi. Kung kailangan, ako na rin ang mag-deliver kina Mang Erning ng tokwa at suka." "Anak, baka naman mapabayaan mo na ang pag-aaral mo," sagot ni Aling Tess. Bagamat batid nitong walang puwang ang pag-awat sa determinasyon ng kanyang anak. "Ayos lang po. Mas importante po na wag po tayong huminto. May Mang Celso pa pong naghihintay bukas ng umaga." Sa unang mga linggo ng bagong pwesto sa harap ng estero, ilang suki ang nawalan ng landas. Mabaho, masikip at palaging inaabutan ng tubig baha tuwing hapon. Madalas ang mga basurang plastik ay dumadampi sa kanilang mga paa habang nagluluto. Ngunit tuloy pa rin ang paghahain ni Mara ng lugaw, hindi lamang para sa mga suki, kundi para sa kanyang dahilan, si Mang Celso. Sa gabi, pagod at puyat ang dalaga. Ngunit patuloy pa rin siya sa trabaho sa karinderya ni Aling Bebang. Madalas tinutulugan na lang niya ang sariling pagsusulit habang binabantayan ang pinipritong tilapia. "Mara," ani Bebang isang gabi habang nag-aayos ng resibo, "sigurado ka bang hindi ka pa napapasma sa kakatrabaho mo?" "Okay lang po ate," ani Mara. Kahit bahagya na siyang nahihilo. Basta may konting pambili ng bigas at itlog bukas. Ngunit isang problema pa ang dumagdag sa kanilang pasan. Isang hapon, habang may dalang 2 mangkok ng lugaw, napansin ni Mara ang tila pamilyar na mukha sa kabilang kanto. Isang babaeng naka-ring light, may hawak na cellphone at may kasamang cameraman. Tuwang-tuwa itong sumisigaw sa harap ng simbahan. "Mga ka-vibes, eto na ang lugaw ng awa. Nandito tayo sa viral spot ng kabaitan." Si Sandy Cruz, isang kilalang vlogger na gumagawa ng social experiments, ay bigla na lang sumulpot sa lugar. Habang walang paalam na kinukuhanan si Mang Celso at si Mara, pinagtatawanan nito ang ginagawa ng dalaga sa tono ng paminsang-paminsang papuri, ngunit may halong pangungutya. "Tingnan niyo mga ka-vibes, ang lugaw hindi lang pang umaga, pang content pa. Shoutout sa girl na to, sana hindi lang pa-cute." Hindi makapansalita si Mara. Hindi siya sanay sa mga ilaw ng kamera. Mas lalo hindi siya handang pagtawanan ang kanyang simpleng panata. "Tigil niyo yan." Mahina ngunit mariing sambit ni Junel na noon ay kararating lamang dala ang tricycle. "Hindi niya ginagawa to para sa inyo. Para to sa mga taong hindi niyo kilala, hindi niyo naiintindihan." Ngunit sa kasagsagan ng post ng vlogger, dumami ang mga video online na may pamagat na lugaw queen, paawa girl at charity drama. Kahit hindi diretsahang inahapi, ramdam ni Mara ang pangungutya sa tono at komento. "Baka na lang yan, gusto lang sumikat, baka may sponsor pa yan," ayon sa isang comment. "Gamitin pa naman ang pulubi, kabataang 2025 nga naman," dagdag ng isa pa. Sa kabila ng lahat, hindi pinansin ni Mara ang digital na unos. Ngunit si Jonel, na palaging tahimik, ay hindi na nakatiis. "Ano ba talagang tingin mo sa ginagawa mo, Mara?" tanong nito habang binababa ang thermos mula sa tricycle. "Hindi ka na natutulog, hindi ka na nakangiti tulad ng dati. Lahat ba ng ito, kailangan mong ikaw lang ang gumawa?" Saglit na natahimik si Mara. "Hindi ko ginagawa to para sa mundo," sagot niya. "Ginagawa ko to dahil may isang tao ron, sa kahon,
sa harap ng simbahan na minsang nalimutan ng mundo. Kung wala nang mag-aalala sa kanya, sino pa? Hindi na sumagot si Jonel. Sa halip, binuksan niya ang sidecar ng tricycle at inabot ang 2 bagong tabo. Tara na, ako na magdadala ng tubig mamaya. Magpahinga ka naman kahit sandali. Ngunit sa hirap ng buhay, pati ang mga kapatid ni Mara ay nadadamay na. Si Lito, 14 na taong gulang, ay pansamantalang tumigil sa eskwela para tumulong magbalot ng lugaw at maghatid ng mantika. Ate, okay lang to. Wika ni Lito habang pinupunasan ang pawis. Next year balik ako sa klase. Ramdam ni Mara ang bigat ng responsibilidad. Isang hakbang lang ang kulang para tuluyang mabuwag ang balanse ng kanilang maliit na mundo. Ngunit bawat araw ay pinipilit niyang buuin, kutsara kada kutsara, habang bitbit ang pag-asang darating din ang araw na mauunawaan ng iba ang halaga ng mga mumunting kabutihang walang inaasahang kapalit. Sa gitna ng lahat ng pagod, panghuhusga at sakripisyo, nanatiling tahimik si Mara. Ngunit sa katahimikang iyon, ang kanyang misyon ay patuloy na bumubuo ng alon, hindi ng ingay, kundi ng paggalang, kabutihan at pag-asa sa puso ng mga tahimik ding nangangailangan. Lumipas ang mga taon na parang alon ng dagat, paulit-ulit, may bigat, ngunit laging may dalang bagong pag-asa. At sa gitna ng San Andres, sa isang maliit na sulok ng lansangan kung saan naghahalo ang amoy ng aspalto at sabaw ng luya, isang kariton ang nanatiling matatag sa gitna ng lahat. 5 taon na mula nang unang abutan ni Mara ng mainit na lugaw si Mang Celso. Sa bawat araw na lumipas, mas lalong naging bahagi ng buhay ng komunidad ang kanilang ritual. Ang dating kariton na gawa sa pinagsamang yero at kahoy ay unti-unting nagkaroon ng kaayusan. May bubong na kulay asul, may gulong na hindi na laging bumibigay, at isang maliit na plakang pilit na isinulat ni Jonel gamit ang pentel pen at barnis. Para sa bawat kutsarang may malasakit. Hindi na kagaya dati na tanging si Mara lang ang gumagawa ng lahat. Sa loob ng 5 taon, naging pamilya na ang buong De La Cruz sa misyon ng libreng lugaw. Si Aling Tess, bagamat may rayuma na at madalas ay nakaupo sa tabing kariton, ang gumagawa ng timpla ng sabaw tuwing madaling araw. Si Lito na ngayon ay nakabalik na sa high school ay ang tagapamili ng mga sangkap tuwing Sabado sa Divisoria. Si Lenlen naman, ang bunsong kapatid ni Mara ay gumagawa ng mga cute na sticker na nilalagay sa bawat pakete ng lugaw. Karamihan ay may mga salitang lakas, tiwala o salamat. Ngunit sa kabila ng sama-samang pagkilos ng pamilya, may isang matatag pa ring haligi sa puso ng misyon, si Mara. Tumanda si Mara na parang di halatang lumipas ang panahon. Ang dating mahiyain at payat na dalaga ay ngayon mas matatag, mas matapang, at mas handang harapin ang anumang unos. Bagamat hindi niya naabot ang pangarap na makapagtapos agad ng kolehiyo, hindi niya ito kinalimutan. Sa halip, isinabuhay niya ang propesyon kahit wala pang diploma. Sa bawat araw na nang-aabot siya ng lugaw, sa bawat umagang inaabot niya ang kamay ng matandang pinapawisan sa gilid ng kalsada, siya'y naging tunay na social worker. Isang umaga, habang nakaupo si Mang Celso sa gilid ng simbahan, pinunasan niya ang noo habang pinagmamasdan si Mara na abalang-abala sa pag-aayos ng mga containers ng lugaw. Nagbago ka na, ani Mang Celso. Hindi lang sa anyo, sa pananalita, sa kilos. Parang ano Mang Celso? Tanong ni Mara habang naglalagay ng itlog sa isang pakete. Parang hindi ka na bata. Parang pinasan mo na ang mundong di mo naman dapat pasan. Napangiti si Mara. Ganoon po talaga siguro kapag sa bawat araw ay may inaabutan ka ng lugaw. Parang gusto mo na ring abutin ang dahilan kung bakit sila nagugutom. Mas marami na ring tumutulong. Isang grupo ng mga nanay sa barangay ang naging Team Gisa. Sila ang tagagisa ng bawang at sibuyas. Kapalit nito, binibigyan sila ng libreng isang pakete ng lugaw tuwing umaga. May mga estudyante ring pumipila, hindi para kumain, kundi para mag-volunteer bilang tagahugas ng kaldero at tagabalot ng containers. At kahit ang dating tahimik na si Jonel ay naging opisyal na bahagi ng operasyon. Hindi na siya simpleng tagahatid gamit ang tricycle,
Siya na ang logistics head. Siyang nag-aayos ng schedule ng delivery, tagabili ng container leads, at tagabantay ng donations mula sa mga suki. Uy, Janelle! Nasaan na ang tinidor na stainless? Tanong ni Mara habang nagbibilang ng plastic spoons. Ginamit yun ni Lito kahapon. Sabi, mas gusto niyan itusok yung itlog kaysa kutsarahin. Sagot ni Janelle, sabay tawa. Kahit pa nga sa gitna ng kanilang gawain, may puwang pa rin para sa tawanan at kwentuhan. Kahit papaano, nagsimulang maramdaman ni Mara na ang mundong minsang napakabigat ay unti-unting nagkakaroon ng ritmo. Hindi ito perpekto, may araw pa ring inuulan ang kariton. May gabi pa ring wala silang kita. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Ang pinakamakatang sandali ay tuwing 6:30 ng umaga, kapag nagsisimula ng lumabas ang araw at sabay-sabay na nagkakainan ng lugaw sina Mara, Mang Celso, Jonel at ilang volunteers. Walang espesyal, walang kamera, walang stage. Isang simpleng samahan na tila mas mahalaga pa kaysa ginto. Isang araw, habang tahimik silang kumakain, tinapik ni Mang Celso ang braso ni Mara. Alam mo, minsan iniisip ko kung hindi mo ako binigyan ng lugaw noon. Tumigil ito sandali, nagbabakas sa alapaap ng alaala. Baka di na ako gumising kinabukasan. Pero dahil sa iyo anak, may 5 taon akong ginising araw-araw. Hindi alam ni Mara kung anong sasabihin. Inabot na lang niya ang panyo at pinunasan ang luha ni Mang Celso. Ako rin po. Sa bawat araw na andyan kayo, parang sinasabi ng Diyos na tama ang ginagawa ko. Dahil sa pagkakilala ni Mara at Mang Celso sa isa't isa, unti-unti ring nabuo ang tiwala ng komunidad sa misyon ng libreng lugaw. Ang mga dating nagdududa, ngayon ay nag-aabot na ng ayuda. Minsan, bigla na lang may mag-iiwan ng isang sakong bigas sa harap ng bahay nila. May mga kalakal na isinasama sa donations. Kaldero, plato, mantika. Ngunit higit pa sa material, ang pinakamalaking kontribusyon ay ang pananalig. Sa loob ng 5 taon, sa bawat paghatid ng lugaw ni Mara sa gilid ng simbahan, unti-unti siyang naging simbolo ng pag-asa. Isang paalala na sa mundong puno ng ingay at inggit, mayroon pa ring mga tahimik na himala. At sa gitna ng lahat ng ito, patuloy na tinatandaan ni Mara ang dahilan kung bakit siya nagsimula. Hindi para sumikat, hindi para magmasikat, kundi para maramdaman ng isang taong nalimutan na ng mundo na hindi siya nag-iisa. 5 taon. 5 taon ng init ng lugaw sa bawat mangkok. 5 taon ng pawis at dasal. 5 taon ng pagiging matatag sa gitna ng unos. At sa bawat taong ito, lumalalim ang ugat ng misyon sa puso ni Mara, na sa bawat kutsara ng malasakit may binubuong kinabukasan. Sa isa na namang maalinsangang Miyerkules, dumating si Jonel sa harap ng simbahan sakay ng kaniyang tricycle. Nakatabit sa manibela ang bagong gimbal na hiniram niya mula sa pinsan si Heidi, isang kolehiyong mahilig sa photography. Balak niya sanang subukan iyon sa pagkuha ng night shots ng pier. Ngunit nang makita niyang nakaluhod si Mara sa tabi ni Mang Celso, inihahati ang lugaw na may nangungusap na pag-aalaga. May umidkas na ideya sa kanyang isip. Baka pwedeng mahuli ng lente ang kabutiang palagi nang naglalaho sa ingay ng syudad. Tol, pwedeng patingin. Bulong ng kapwa-driver na si Toti. Ngunit ngitian lang ni Jonel ang kaibigan at tumango paalis, tanda ng ayaw niyang maistorbo. Dahan-dahan, kinalas niya ang gimbal at itinungkot sa bakal na poste. Sa kanilapat ang cellphone. Pinindot niya ang record, hindi para sa likes o para sa views, kundi para mayroon silang alaalang maitatago sa paglaon. Nang matapos si Mara mag-abot ng mangkok at mapaniti si Mang Celso, sinamantala ni Jonel ang huling pagkakataong pindutin ang shutter. Click! Isang putol ilang segundong video at 2 larawan, sapat na iyon. Hindi niya agad sinabi sa dalaga ang kaniyang kinunan. Sa halip, nang makaalis na si Mara upang mag-deliver ng lugaw sa mga lumang vendor, umupo si Jonel sa likod ng tricycle. Sumikat ang sikat ng araw sa kaniyang balikat, habang minamasdan niya ang litratong malinaw na malinaw. Si Mara, nakayukod, hawak ang kutsarang pilit pinapalamig muna bago iabot. Si Mang Celso, nakatingala, mababa na agpa ang basang linya ng luha habang nakasulyap sa dalagang para bang sinagip siyang muli mula sa dilim. May dumarating na liwanag mula sa likod
ang araw na patuloy na sumisintang sumilay sa kanilang dalawa. Habang nag-half-day break siya sa harap ng isang turo-turo, napaisip si Jonel kung dapat ba niyang i-share ang larawang iyon. Di naman siguro masama, bulong niya, baka makatulong pa. Kaya sa sariling Facebook, nag-type siya ng maikling caption, hindi lahat ng bayani maupakpak, minsan may hawak lang na sandok ng lugaw. Walang tag, walang hashtag. Pindot sa post at tapos, sa isip niya, baka 2 tita at 3 kaibigan lang ang mag-like. Mali siya. Pagsapit ng gabi, habang nagko-convoy sila ni Mara pabalik sa bahay dala ang mga kaldero, nag-vibrate ang cellphone niya. 241 notifications. Nang makarating siya sa maliit na sala, umabot na iyon sa 3,000 shares at libo-libong reacts. Nilapag niya ang kahon ng mantika at napatulala. Sa loob ng 3 araw, pumalo sa 2 milyong shares ang larawan. Nag-umpukan ang mga komento. Sana all Mara, faith in humanity restored. Kuya, saan kami pwedeng mag-donate? Kinabukasan, parang pista sa kanto ng simbahan. May reporter galing sa lokal na radyo, dala ang boom mic. May 2 o 3 microblogger na naka-stabilizer ang cellphone. At gaya ng inaasahan, muling nagpakita ang kontrobersyal na vlogger na si Sandy Cruz. Hatid ng crew niya ang makislap na ring light. Kita agad sa kaniyang ngiting may pagkapilya. Para bang naghahanap ng bagong viral hook. Mga ka-vibes, nandito tayo ngayon sa pinakasikat na lugawan ng bayan, sigaw ni Sandy. Sabay tutok ng kamera sa naguguluhang si Mara. Sis, anong feeling maging modern hero? Napapikit si Mara. Saglit na tumalon ang pintig ng kaniyang leeg. Hindi niya ginusto ang biglang pansin. Alam niya kung gaano kadaling baluktutin ang totoong kwento kapag dumaan na sa filter ng social media. Sinubok niyang ngumiti ng madalang. Ate, lugaw lang po ito. Tulong lang sa nangangailangan. Wika niya, malinaw ngunit marahan. Ngunit parang hayok ang merkado sa kwento. Bawat scoop ng lugaw, bawat tao-tawang sana all ng mga estudyanteng pumupila para magpa-picture, tila hinuhubot si Mara palayo sa tahimik na misyon. Nang matapos ang morning rush, sa likod ng kariton, hinarap niya si Jonel. Bakit mo ito pinost? Tanong niya, hindi galit, ngunit litaw ang alalahanin sa boses. Nagtataka rin ako, amin ni Jonel, hablot ang suminaw na pawis sa noo. Akala ko makatulong konti, hindi ko inakalang ganito. Hindi ko gustong isipin ng tao na ginagawa ko to para lang sumikat. Sagot ni Mara, ibinaba ang lata ng karneng manok. Kapag naging palabas to, maiiba ang lasa ng bawat kutsara. Ngunit huli na. Dumating ang isang crew mula sa regional TV. Dala ang kamerang mas malaki pa sa mesa ni Aling Tess. Inalok si Mang Celso ng interview. Sa unang pagkakataon, buong biyayang pumayag siyang magpakilala sa harap ng lente. Nasa gilid si Mara, todo akbay, palabas na palabas ang kaba niya. Kuya, ano po ang buong pangalan ninyo? Tanong ng batang reporter na may mahigpit na hawak sa mikropono. Sumalubong ang matandang mata ni Celso sa liwanag. Napakurap siya. Kagaya ng dati. Nakaupo siya sa kahon, ngunit na yon, parang nabihisan siya ng bagong dignidad. May hawak na nakangiting mundo. Ako si Marcelo. Mahina ngunit malinaw niyang sabi. Sandaling natahimik. Tumango siya, hinahaplos ang laylayan ng kupas na t-shirt. Dating sundalo, dinubtungan niya. Sergeant Marcelo Reyes. Ang Celso pala ay alias lang na isinabit niya sa sarili nang maputol ang kaniyang mga paa at maputol ang kaniyang pag-asa. Nagdilim saglit ang paningin niya. Marahil alaala ng barilan, alaala ng putok ng landmine. Nang tinanong siyang muli tungkol sa nakaraan, umiling siya ng marahan. Hindi ngayon, aniya. Baka sa susunod na liwanag. Umugong ang social media kinagabihan. Nagbunyi ang mga makabayang page. Former soldier, now street survivor, rescued by kindness. Mawa ng infographics ang ilang NGO tungkol sa post-war trauma at PWD rights. May donation drives na sumulpot. Habang ang iba'y naghahanap agad ng GoFundMe kahit hindi pa man umaabot ang balita kay Mang Celso. Ngunit sa gitna ng papuring tila kulog, naroon pa rin ang pag-aalala ni Mara. Sa kwarto nilang sikip, pinawi niya ang luha habang kinakausap si Aling Tess.
Nay, natatakot ako. Baka mawala yung tahimik nating misyon. Ani Mara, pinisil ang palad ng ina. Anak, mahinang tugon ng ina. Ang liwanag minsan hinahanap ng dilim. Pero kung totoo ang ginagawa mo, kahit saan ka ilagay, magiging ilaw ka pa rin. Inakbayan siya ni Aling Tess. Gaano man karami ang kamera, hindi nila mababago ang dahilan kung bakit ka naglulugaw. Sumunod na umaga, bago pa sumikat ang unang ginintuang sinag, nagtungo si Mara sa simbahan. Dala pa rin ang 2 mangkok para kay Mang Celso. Nandoon si Jonel, nag-aayos ng mga thermos. Walang crew, walang vlogger, walang ring light. Si Mara ay muling lumuhod, humipa ng lugaw at marahang iniabot sa matanda. Ano man ang mangyari, pabulong ni Mara kay Mang Celso. Ito pa rin tayo. Lugaw at pag-asa, sagot ng matanda. Tumango. Kahit may kamera o wala, hindi nawawala ang lasa. At sa simpleng imagang iyon, sa gitna ng humuhupa pang siklab ng viral post, nagpasya si Mara. Pahahalagahan niya ang liwanag, ngunit babantayan niya ang apoy dahil alam niyang ang bawat mangkok na may malasakit. Dapat lang unahin ang sikmura ng nangangailangan bago ang sigaw ng madla. 2 linggo pagkatapos ng bigla ang pagputok ng litrato sa social media, tila hindi pa rin kumikibo ang liwanag na sumunod kay Mara at kay Mang Celso. Umaga't hapon, may kamerang nag-aabang, may reporter na kumakaway, at may kung sinong nag-aalok ng libreng tarpaulin para gawing official ang lugawan. Ngunit sa kabila ng ingay, may mas tahimik na unos na papalapit. Hindi para kay Mara, kundi para sa pulubing matagal nang nakaupo sa kahon. Isang Lunes ng madaling araw, habang sinisimulan pa lang ni Mara ang pagpapakulo ng bigas, may kumalampag sa lumang rehas ng kanilang pintuan. Nang buksan ni Jonel, nakaharap nila ang matabang lalaki na may suot na sombrerong may logo ng pahayagang Balitang Bayan. Bitbit niya ang kopya ng dyaryo. Ang mukha ni Mang Celso nakalathala sa gitna. Malinaw na malinaw ang titulo. Sergeant Marcelo Y. Reyes, bayaning naglaho, natagpuan sa simbahan ng San Andres. Bumigat ang dibdib ni Mara habang binabasa ang unang talata. Ayon sa dating record ng hukbong katihan, si Sergeant Reyes ay miyembro ng 42nd Infantry Battalion at naitalang missing in action matapos ang pagsabog ng landmine sa Sitio Malungon, Maguindanao, 12 taon na ang nakalipas. Nang mapansin niyang kinukuhanan ng reporter ang reaksyon niya, mahinahon niyang iginiya palabas ang lalaki. "Sir, salamat po, pero kailangan naming magluto. Wala pa pong makukuhang pahayag," mariing sabi ni Mara, bagamat nanginginig pa ang kamay niyang may hawak sa pinto. Nang makaalis ang reporter, agad siyang nagtungo sa simbahan, bitbit ang nakasanayang 2 mangkok ng lugaw. Pagdating niya'y nakataas ang kwelyo ni Mang Celso, pilit na ikinukubli ang mukha. Hinawi ni Mara ang sanga ng talisay at naupo siya sa tabi nito. Walang imikan sa loob ng ilang sandali. Tanging kaluskos ng walis at huni ng ibon ang maririnig. Sa wakas, nagbuntong hininga si Mara. "Mang Celso o Sergeant Marcelo, kung totoo man, hindi po ako magtatanong ng labis. Pero baka kailangan niyo pong magpaliwanag kahit kaunti. Hindi para sa mundo, kundi para sa sarili niyo." Dahan-dahang tumingala ang matanda. May bakas na pagtataka at takot sa kanyang mga mata. Para bang may aninong pumipigil sa kanyang magsalita. Ngunit sa dulo, para siyang nilapnos ng araw. Tuluyang nabuksan ang pinto ng nakaraan. 12 taon na, Hija. Basag-basag niyang tinig. "Sa totoo lang, ayoko nang mahalala, pero mukhang mahirap nang itago." Nilingon niya ang ginagawa ni Mara. Marahang hinihipan ang lugaw. Gaya ng dati, tila walang nagbago. "Bomba iyon, landmine," dugtong niya. "Iniligtas ko ang 2 bata at isang sundalong baguhan. Pero sa dulo ng talsada, ako naman ang niligtas ng hanging humihila papalayo. Nagising akong wala na ang paa ko. 2 tuhod na lang." Tahimik na nakinig si Mara. Hindi siya umimik. Tanging pag-alalay ng kanyang palad sa balikat ni Mang Celso ang sagot. Tumango ang matanda. Waring mas nabibigyan ng lakas ng hindi sinasalitang pakikipagkapwa. Makalipas ang 3 araw, isang jeep na blanko ang plakang huminto sa harap ng simbahan. Bumaba ang 2 lalaking may suot na lumang uniforme. Kitang-kita na retirado na,
ngunit ramdam mo pa rin ang tikas sa kanilang balikat. Pinadmasdan nila si Mang Celso ng ilang segundo at tila sabay na lusaw ang lahat ng espasyo sa pagitan nila. Walang salitang nakalabas. Lumapit ang isa, marahang hinawakan ang balikat ni Mang Celso at ikiniyong ang kamao sa dibdib na parang gumabati ng saludo. Sumunod ang isa pa at sa puntong iyon, tumulo ang luha nilang tatlo. "Sir," mahinang bulong ng unang bumisita. "Akala namin kinuha ka na ng kalangitan." Di makapagsalita si Mang Celso. Umiiyak siya ngunit nakangiti, tila kabila-kabila ang emosyon. Sa ilang minuto, walang ibang ingay kundi paghikbi at kaluskos ng tuyong dahon. Nang tuluyang kumalas ang mga kamay, sinapo ni Mang Celso ang mukha. "Salamat," paulit-ulit yang sambit. Lumakad palayo ang dalawang sundalo. Hindi na lumingon. Bit-bit ang piraso ng nakaraan na muli nilang nabuo. Nang sumunod na gabi, naglatag si Mara ng maliit na mesa sa loob ng kubol. Puno ng sininang kandila ang paligid, tila munting kapilya. Naupo sila roon, si Mara, si Jonel, at si Mang Celso. Sa unang pagkakataon mula nang sila'y magkakilala, pumayag siyang magkwento ng buo, hindi para sa kamera, kundi para sa mga taong naging parang pamilya na. Hindi aksidenteng nabagsakan ako ng pader, simulang pag-amin niya. Landmine iyon. Narinig mo na siguro sa radyo noon, Marawi crisis, basilan, kung ano-anong bakbakan. Pero tahimik lang ang nakasulat sa ulat. KIA or missing. Nadala ako sa pinakamalapit na kampo, 3 days unconscious. Pagdilat ko, wala na ang mga paa ko. At ang pinakamasakit, wala na ang asawa ko sa mundo ng may buhay. Iniwan ko ang anak ko sa hipag kong nurse. Hindi ko na sila hinarap. Kahiya-hiya, inutil. Hindi na makakapagpatayo ng bahay. Hindi na makakapaglatag ng hollow blocks. Kaya ako nagpalit ng pangalan. Celso, galing sa Celsel, parang selda kung saan ko ibilanggo ang sarili ko. Humigpit ang hawak ni Mara sa tasa ng tsaa. "Mang, Kuya Marcelo," mahinang wika niya. "Wala po kayong kasalanan sa nangyari. Bayani po kayo." Umiling si Mang Celso. "Ang bayani, anak, hindi nagtatago. Pero ako nagpangalayo-layo." Pumirmi sa kahon na parang patay na. Tuluyan nang dumaloy ang luha sa kaning mga mata. "Pasensya na kung ginulo ko buhay niyo. Pasensya na sa abala, sa gulo, sa lahat." Tumayo si Mara, hiningahan ng kandila, at sa dulo ng dilim niyakap niya ang matanda. Hindi siya nagsalita ng kahit ano. Hinayaan niyang magsalita ang init ng yakap, na sa sandaling iyon ay tila naging salamin ng katotohanan. Ang isang lugaw, isang yakap, isang katahimikan ay kayang punan ang dekada-dekadang kakulangan. Ramdam ni Mang Celso ang mga luhang dumadaloy sa balikat niya. Hindi lang sariling luha, kundi luha ni Mara, luha ni Jonel, at luha ng buong komunidad na nakasalalay ang pag-asa sa maliit na kariton. Pagkatapos ng ilang minuto, bumitaw si Mara. "Hindi po kayo abala," mariing sambit niya. "Kung hindi po dahil sa inyo, baka nakalimutan ko nang may halaga ang isang simpleng mangkok. Kayo po ang dahilan kung bakit ako tumatayo tuwing madaling araw." Tumingin siya sa mga mata ng matanda, parang pinahahaba ang pagitan ng kahapon at bukas. "Kaya kung manghihingi kayo ng tawad, tatanggapin ko. Pero hindi ko papayagan na patawarin niyo lang ang sarili niyo. Papayag akong tulungan kayong bumangon." Tahimik na tumango si Mang Celso. At sa unang pagkakataon simula nang maputol ang kanyang mga paa, nakita ni Mara ang ningning ng pag-asa sa mga matang matagal ng piniringan ng pagkakasala. Hindi upang burahin ang nakaraan, kundi upang tanggapin ito at magpatuloy. Sa bahaging iyon ng kanilang buhay, maging ang lugaw ay tila nagbago ng lasa, mas malinamnam, mas mainit, mas may kasaysayan. At habang patuloy ang serbisyo sa simbahan, alam ni Mang hindi na lang ito tungkol sa kaning malagkit at luya. Ito ay kwento ng isang sundalong nawalay, isang dalagang kumakapit sa panata, at isang komunidad na muling natuto kung paano maniwala sa kabayanihan, kahit nakaupo sa lumang kahon at walang paa. 7:00 pa lang ng umaga, ngunit tirik na agad ang araw sa mababang bubong ng bahay ni Mara.
Kakarating lang ni Jonel, may kaunting mantika pa sa pisngi at hawak ang isang galong tubig na nakalagay sa lumang ice chest. Papasok na sana siya sa bakuran nang may humintong kulay abo at berdeng pick-up sa harap ng gate. Makintab ang pintura at tama sa hubog ang tarangkahang bakal na may nakaupong ibong agila sa plakang militar. Bago pa man makapagtanong ang mga kapitbahay, bumukas ang pinto at bumaba ang 10 sundalo na magkakapareho ang tikas ng balika. Suot ang preskong unipormeng may patch ng infantry. Magandang umaga po, mahinang bati ng pinakamatanda sa kanila. Isang tenyente koronel na maputi ang buhok sa gilid, ngunit maliksi ang kilos. Hawak niya ang pulang sobre na may tatak ng Department of National Defense. Sa likod niya, nakahanay ang 9 na nakababatang kawal. Sa bawat tikwas ng bota nila umiingkit ang graba. Nagmadaling lumabas si Aling Tess, may hawak pa ring sandok at siling mahaba. Sa harap ng mga uniforme, tila lumiliit ang kip-kip niyang duster. Ano pong maipaglilingkod namin, sir? Nanginginig ngunit magalang niyang tanong. Sumulpot si Mara mula sa kusina, may bitbit na kawaling nanlilimahid sa sabaw. Halos malaglag niya ito nang makita ang hanay ng bisita. Kuya Jonel, anong nangyayari? Ani Mara, bahagyang binuksan ang gate. Ngumiti ng magaan ang koronel. Hindi po kami narito para manakot o manghuli. Panimula niya, dinudulas ang tinig sa tambol ng umagang tahimik. May mahalaga po kaming pakay. Kailangan naming makausap si Sergeant Marcelo Reyes, kilala sa lugar ninyo bilang Mang Celso. Humakbang siyang palapit, iniabot ang pulang sobre. At kung maaari, hihingi rin kami ng tulong nyo, binibiming Mara. Napasinghap si Mara, pumintig ang kabog sa dibdib. Kinuha niya ang sobre, nanginginig. Sa gilid ng mata niya, nahagip niya si Lito at Lenlen, na palihim na sumisilip mula sa bintana. Anong klaseng tulong po? Tanong ni Jonel. Ngayon ay nakatayo na sa tabi ni Mara, magkuyom ang palad na parang handang sumalo ng unos. Matagal nang dapat tanggapin ni Sergeant Reyes ang medalya ng kagitingan. Paliwanag ng koronel. 12 taon nang nakabinbin. Nawawala kasi siya sa record, kabilang na sa missing in action. Kailangan po namin siyang kumbinsihing makabalik sa kampo para sa formal na paggawad. Sumilip mula sa naiwang siwang ng pintuan si Mang Celso, hatak-hatak ang lumang kumot. Nang makita niya ang uniforme, biglang natigilan. Tumalim ang hangin sa pagitan nila. Mang Celso, pasok po muna kayo rito, bulong ni Mara. Nagmamadaling salubungin ang matanda. Ramdam niya ang bigat ng takot na bumubuhos sa balikat nitong walang paa. Takot na tila pumipigil sa paghinga. Hindi ko na kayang bumalik. Garalgal na wika ni Mang Celso. Matalim ang tingin sa pulang sobre sa kamay ni Mara. Hindi ko alam kung para saan pa. Lumapit ang koronel, dahan-dahang inangat ang 2-finger salute bago nagpaliwanag. Sir, wag po kayong mangamba. Hindi po ito pagdinig o kaso. Gusto lang naming ibigay ang nararapat na pag-alala. Hindi na po kayo kailangang dumalo sa matagal na seremonya kung hindi ninyo kaya. Ngunit kahit papaano, marapat lang na kayo'y makilala bilang bayani. May kislap ng katanungan sa mata ng matanda. Bayani? Anas niya. Pag wala na palang paa, saka patatawagin? Sumingit si Mara at mainat na itinaas ang sobre. Tanggapin niyo man ko hindi, nararapat po ito sa inyo. Pero naiintindihan ko rin kung bakit kayo nag-aalangan. Hindi niyo pa rin po ba nakakausap ang anak niyo? Saglit na nanahimik ang matanda bago napayuko. Hindi ko alam kung buhay pa si Lizel o kung maaalala pa niya ako. Anong sasabihin ko? Na iniwan ko siyang walang tatay ng higit 1 dekada? Hindi kayo ang nag-iwan, dagdag ni Jonel. Marahang pinisil ang balikat ni Mang Celso. Inilayo kayo ng digmaan. Mahigit 10 taon na, pero may karapatan pa rin kayong magpaliwanag at may karapatan siyang makinig. Umakbang ang koronel at iniabot kay Mara ang isa pang papel. Opisyal na liham na inukitan ng embosong agila. Kagawaran ng tanggulang pambansa. Opisyal na pabatid. Miss Mara, kayo ko ang pinapangalanan dito bilang tagapag-ugnay. Kung hindi namin kayo natagpuan, baka lalo pang matagal na natili sa limbo ang medalya. Sa totoo lang, sa pamamagitan nyo namin siya nasilit sa social media. Pinagmasdan ni Mara ang liham, parang namimilog ang mga titik.
Sa ibaba, nakalimbag na pirma ng kalihim ng DND at nakasulat, "Sa kabutihang ipinamalas mo sa aming dating kawal, ika'y inaanyayahan ding dumalo sa seremonya bilang panauhing pandangal." Nagtawid sa pilik mata ni Mara ang luha. Pinunasan niya ito at humarap kay Mang Celso. "Kung papayag po kayong samahan ko kayo, hindi natin kailangang harapin ang buong mundo kaagad. Pwede tayong dumaan sa kampo, kausapin muna sina Sir, tapos mag-usisa sa records. Baka mahanap natin si Lizel. Dadalhin ko kayo, magdadala tayo ng lugaw." "Magdadala tayo ng lugaw," inulit ni Jonel, bahagyang napangiti. Para kumpleto ang backdrop, sa huli, umalingangaw sa hangin ang marahang pag-oo ni Mang Celso. Parang paslit na natutong maglakad, hinawakan niya ang mga gilid ng kahon at marahang umangat, tulong ni Jonel. Walang paa, ngunit may pagyuko ng loob. Handang hakbangin ang nakaraang matagal na niyang pinatalikuran. Habang ibinababa ng mga sundalo ang dalang folding ramp at maingat na itinulak ang silyang de gulong ni Mang Celso papasok sa pick-up, napuno niyang kapitbahay ang kalsada. Ang ilan ay kumakaway, ang iba'y tahimik lang na nakatingala, parang nagdadasal na hindi masira ang bagong simula. Pagkaraan ng ilang minuto, lumapit ang koronel kay Mara. Sa palad niya ay kumikislap ang maliit na lapel pin na hugis bituin, inset ng 3 kulay, pula, asul at puti. Inibining Mara, sambit niya sa medyo garalgal na tinig. "Ito po ang munting pagkilala ng aming unit. Kung hindi dahil sa lugaw, hindi namin natagpuan ang bayani namin." Dinikitan niya ang pin sa kwartong bulsa ng lumang apron ni Mara. Napamaang ang dalaga, tila tumigil ang oras. Sa gilid ng bakuran, sumiklab ang palakpak ng mga bata at tindera. Walang nag-utos, kusa lang umalinaw-ngaw ang paghanga. "Hindi po kailangan," sinubukan ni Mara, pero pinigil ng koronel sa mahinahong kaway ng kamay. Minsan, wika niya, ang pinakamalalaking barko ay nagsisimula sa mumunting alon. Nang umandar ang pick-up papalayo, tumambad sa kanila ang tanawing hinding-hindi magkakasiya sa litrato. Si Mang Celso, nakaupo sa wheelchair, nakatanaw sa likuran sa kanila. Nakataas ang kamay na ila sumusumpong ng panibagong pangarap. Si Mara, si Jonel at ang buong pamilya niya nakahilera sa gate, kumakaway papalik. At sa gitna ng kalsadang dati binabalot ng mga tsismis at pag-aalinlangan, may naglalakad na pakiramdam ng pag-asa. Tila mabigat at magaan sa parehong sandali. Pagbalik sa loob, umupo si Mara sa lumang bangkito. Tahimik na pinakiramdaman ang pagtibok ng puso. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, naisip niya, kung kaya palang magsimula ng bagong kabanata ang isang taong walang paa, kaya rin ang isang lugaw na magsindi ng liwanag na tatagal, lampas sa galaw ng social media. At sa panulukan ng maliit na kusina, nakasandal ang lumang kaldero na may katas pa ng sabaw sa gilid. Patunay na ang kwentong sinimulan ng isang mangkok ay maaari palang abutin ang tarangkahan ng buong bansa. Dala ang tanong, hanggang saan pa kaya nakarating ang isang simpleng kutsara ng malasakit? Namusumiklab sa balita ang pagbisita ng 10 sundalo kina Mara. Hindi lang pala tagahanga at kapitbahay ang sumubaybay sa isang makintab na gusali sa Quezon Avenue, kung saan palaging naamoy ang pinaghalong chicken oil at French fries. Nagtipon ang corporate PR team ng higanting fast food chain na Fiesta Bite. Sa gitna ng mesa, nakapatong ang screen capture ng viral litrato ni Mara habang nagsasali ng lugaw. Ang halo ng araw sa kanyang buhok, ang paghiyong ni Mang Celso, at ang tagline ni Jonel sa post. Sa tabi ng larawan, nakasulat sa red marker, "Perfect Ambassador, Grassroots Authenticity." 3 taon, full exclusivity, sabi ng brand director, habang pumapalo ng pointer sa screen. Noong si Heart Valley Teen Idol ang kinuha natin, tumalon ang engagement ng 20%. Pero ito, organic goodwill. Siya ang magpapatunay na Fiesta Bite cares. Ang tanong, sapat ng isang marketing associate. Papayag ba siya? Mukhang tipo na ayaw sa spotlight. Suminghap ang mataba at makintab ang noo na lalaki sa dulo ng lamesa. Si Mr. Bartolome, dating market administrator na minsang nagpalaya sa kariton ni Mara sa palengke.
Ngayong Regional Operations Manager na ng Fiesta Bite, pakay niyong baguhin ang sariling reputasyon. Ako ang bahala, kumpiyansa niyang tugon. Kilala ko yung pamilya. Pasado 12:00, nagbabalot pa ng lugaw sa gilid ng estero. Konting pangako ng kapital, bibitaw yon, madali silang kausapin. Biyernes ng hapon, sakto sa oras ng pahinga ni Mara, huminto ang puting van sa tapat ng maliit na bahay. Bumaba ang dalawang babae na pareho ang sundot ng pulang lipstick at parehas na may nakasukbit na iPad. Sa unahan, nakaslacks at necktie si Bartolome. Bit-bit ang bouquet ng imported na rosas. Pinabuksan sila ni Lito, medyo nanlaki ang mata sa pagdagsa ng bisitang kasing bango ng mall. Good afternoon, young man. Dito ba nakatira si Miss Mara de la Cruz? Sing-song ng PR Associate number 1. Lumabas si Mara, nakasuot pa ng lumang apron na bahagyang may mansa ng kaldo. Kasunod niya si Aling Tess na may hawak na sandok. Tumitig si Mara kay Bartolome at halos di makapaniwala ang taot dahilan kung bakit sila minura noon at pinalipat sa estero, ngayon nakangiti na parang politiko bago ang eleksyon. Manager Bartolome? Hindi makapaniwalang tanong ni Mara, anong kailangan niyo po? Inilatag ni Bartolome ang rosas, sabay pambihirang formal na bow. Miss Mara, I come in peace. I'm with Fiesta Bite now, and we believe in your story. You're the embodiment of kindness. Gusto naming ialok sa inyo itong sinenyasan niyang ibigay ng associate ang folder. 3-year exclusive brand ambassador contract. Bibigyan namin kayo ng puhunan para gawing lugaw franchise. Covered din ang college tuition ng mga kapatid mo. All you need to do is wear our logo, attend monthly shoots, and post twice a week about, well, #FiestaBiteCares. Gumigan ang katahimikan. Pinagmasdan ni Mara ang mga makikintad na larawan sa loob ng folder. Mock-up ng billboard, siya raw, naka-Fiesta Bite apron na pulat dilaw. Tabi niya si Mang Celso, hawak ang isang supot ng chicken bucket. Parang gumapang ang lamig sa likod niya. Pasensya na po, marahang tugon ni Mara, ibinabalik ang folder. Pero hindi ko po kayang gawing advertisement ang ginagawa naming pagtulong. Hindi po lugaw yung produkto. Pag-asa yung ipinapasa namin. Kung tatakan ko ng logo, baka magbago ang lasa. Napapalatak si Bartolome, pilit nagpipigil ng inis. Hindi mo ba naiintindihan? This is a chance to scale. Gagawin kitang milyonarya. Sa totoo lang, we're doing you a favor. Sumingit si Aling Tess, mahigpit ang hawak sa sandok. Sir, may panahon po na pinalayas nyo kami. Ngayon po, may pa-favor kayo? Kinuyom ni Mara ang palad. Kung gusto nyo pong tumulong, pwede tayong mag-donate ng tahimik. Pero hindi ko po papayagan na maging marketing asset si Mang Celso. Naghigpit ang panga ni Bartolome. Tinabig niya ang rosa sa mesita. Initong ang mga mata. Sige, malamig niyang winika. Pero tandaan mo, sa negosyo, hindi pwedeng puro puso. Kapag nagbago ang isip mo, alam mo kung sino ang hahanapin. Tumalikod siya, inahatid ng mga associate na mabilis na binura ang ngiti. Umatungal ang makina ng van pag-alis. Naiwan ang amoy ng perfume at tensyon. 2 araw lang, pero parang bagyong tumama ang social media. Lumikha si Sandy Cruz ng bagong vlog, Exposed, Lugaw Charity Scam. Sa thumbnail, ginamitan niya ng nakapang-akit na font at pula-puting sticker na shocking. Pinutoy niya ang ilang clip ng pagtanggi ni Mara upang magmukhang sinungitan nito si Bartolome. At sinabayan ng voice-over. Ayon sa source, era raw talaga ang habol ng tinaguriang lugaw queen. Tumanggi sa kontrata dahil kulang sa zeros. Kaya pala araw-araw may media, balak palang gawing racket. Sa unang 6 na oras, nakalipad na ang video sa 250,000 views. Kasunod nito, lumitaw ang mga meme. Si Mara, may duktong na #ScamAlert. Si Mang Celso, pinagtatawanan ng wheelchair. May caption na, "Aktor lang, oy." Ang comment section, parang kanal lang na ilabas na galit. Paawa, butong sa clout, magtrabaho ka na lang. Sa maliit na sala ni Mara, nakaupo silang magkakapatid sa harap ng lumang desktop. Pula ang mata ni Lenlen sa kaiyak. Ate, bakit nila sinasabing nagkukunwari tayo? Alam naman nila, tahimik si Mara. Sa kanyang dibdib, parang may buhol-buhol na kadena ng hangin na hindi mailabas. Pumintig ang ulo niya, sumisikip ang dibdib. Pakiramdam niya'y nilulunod siya ng dagat ng sariling pintig. Ayokong makita.
Mahina niyang sambit, tinatakpan ang screen. Paghampas ng alas 7 ng gabi, may bumisita na namang reporter at sa pag-flash ng kamera ay napaurong si Mara. Sumilip sa munting bintana, nanginginig. Kuya Jonel, pakisabi wala ako, pakiusap niya. Nangingilid ang luha. Kinabukasan, habang nagluluto siya ng lugaw, biglang lumabo ang paningin niya at gumuho ang tuhod. Mabuti na lang at nasalo siya ni Jonel. Hinga Mara, hinga lang, bulong niya, pinapatong ang malamig na panyo sa batok ng dalaga. Niluwagan niya ang apron at pinaupo sa baitang. Mabilis at mababaw ang hinga ni Mara, parang kinukuyom ang baga sa garapon. Hindi ko matigil, yung ingay, hirap sabihin ni Mara. Pakiramdam ko kahit saan ako tumingin, may nagsasabing scammer ako. Kaagad na kumilos si Jonel. Tinawagan niya ang kaibigang barangay health volunteer na si Ate Grace na noon ay kumukuha ng master sa psychology. Pagdating ni Ate Grace, mahinahon niyang pinadapa si Mara sa sahig. Itinuro kung paano i-count ang hininga. 1, 2, 3. Kinalma ang isip, ipinaalala ang preskong amoy ng luya. Ang ingay ng putsarang tumatama sa bowl, pawang manatunog na pamilyar, ligtas. Unti-unti bumagal ang tibok. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras, nakaupo na si Mara sa gilid. Namumutla, kamay ay nanginginib pero bumabalik na sa normal ang paghinga. Salamat Ate Grace, mahina niyang sambit, inabot ang baso ng maligamgam na tubig. Hindi ko alam na ganun pala yung panic attack. Natural lang yan, paliwanag ni Ate Grace, pinisil ang balikat niya. Iglaan ang pangyayari, malakas ang ingay ng internet, pero andito kami, hindi likes ang basihan ng totoo. Nagmungkahi si Ate Grace na simula Linggo, dumalo si Mara sa free group counseling session ng Cementerio Chapel na ginawang community center. Volunteer ako doon tuwing hapon, sabi niya. Hindi mo kailangang magsalita agad, minsan sapat na ang makinig. Tumango si Mara, bagamat kita pa rin ang takot sa mga mata. Ngunit sa gabi ring iyon, sa ilalim ng malabong ilaw ng bubungan, habang pinaplantsa ni Aling Tess ang apron ni Mara, bumulong ang ina. Anak, hindi daraan ang unos nang hindi nagiiwan ng putik. Pero tandaan mo, kilala ka namin. Kilala ka ng taong tinulungan mo. Pag wala na yang ingay, lugaw pa rin ang magiging kanlungan ng sikmura ng marami. Sa kabilang bahagi ng syudad, nag-cheers sina Bartolome at Sandy sa isang bar. 2 tingga ng whiskey at isang bagong contract. Trending tayo girl? Sigaw ni Sandy. Wait till we drop part 2. May expose pa akong hawak ng politiko angle. Ngunit sa mismong oras na iyon, habang umaagos ang beer sa lalamunan nila, nagmamaneho naman si Jonel pauwi. Iniisip kung paano papatagin ang alon ng kasinungalingan. Sa likod ng tricycle, nakakwelyo sa kariton ang karatulang kinuhit ni Lenlen. Para sa bawat kutsara may malasakit, walang bayad, walang logo. Kinabukasan, bago pa tuluyang umangat ang araw, naglatag muli si Mara ng 2 mangkok sa harap ni Mang Celso. Ngingitian niya ito kahit nangingitim pa ang eyebags. Kung papayag ka, Tay, mahinang sabi niya. Tulungan mo akong manatiling tahimik pero totoo. Mumiti si Mang Celso, inangat ang kutsara. Hindi ko man hawak ang gulong ng mundo, anak. Hawak ko itong mangkok, sagot niya. At sa bawat subo, ipapaalala kong mas matamis ng lugaw kapag hindi nilagyan ng kasinungalingan. Sa pagsipsip nilang sabay, tila huminto ang oras at umapaw sa palad ni Mara ang mainit na sabaw. Katibayan na kahit pa man manggaling sa pinakamabigat na bato ang loob, kaya pa ring bumuhos ang init ng dangal. At sa kanyang isip, mariing tumimo ang pangakong mas lalabanan niya ang ingay, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa tuloy-tuloy na pagkuha ng sandok, pag-ihip sa mainit na lugaw, at pag-abot nito sa kamay ng sinumang nangangailangan. Makalipas ang 2 linggong tila walang patid ang pag-ulan ng mapanuyang memes at paratang, isang kakaibang tahimik na umaga ang sumalubong sa kalsada ng San Andres. Hindi nagbubukas ang mga tindahan ng maaga, sa halip, nakatutok ang lahat sa kani-kanilang cellphone. Sa mga screen nila, lumitaw ang makapal na asul na banner ng Philippine Army Public Affairs Office. May kalakip na opisyal na selyo at pirma ng hepe. Opisyal na pahayag, kinilala ng hukbong katihan si SSG Marcelso Y. Reyes bilang awardee ng Medalya ng Kagitingan.
ipinapaabot rin ng buong institusyon ang taus-pusong pasasalamat kay Binibining Mara de la Cruz sa kanyang walang sawang suporta at pag-aaruga sa ating bayaning retirado. Kasunod nito, nakapaskil ang 4 na retrato. 1. Blanco pa ang mukha ni Mang Celso noong nasa gilid ng simbahan. 2. Si Mara, nakayuko at nang-iihip ng lugaw. Kalain, si Jonel, nakasalo ng thermos. At kaapat, ang tumpak na talaan ng operasyon sa Mindanao na nag-uulat kung paano nasagip ni Sergeant Reyes ang 28 sundalo matapos niyang itulak ang isang armored plate para harangin ang sumabog na landmine. Sa ilalim, malinaw na nakalimbag ang pangungusap, ang kabayanihan ay hindi hadlang ang anumang kapansanan. Ang pag-ibig sa kapwa ay hindi hadlang ang kahirapan. Halos sabay-sabay na bumaba ang matutulis na komentong online. Mistulang binunot ang saksakan ng galit. Sa loob lang ng 2 oras, bumaba ng humigit kumulang 70% ang mga hate comments sa huling 4 na viral post ni Sandy. Ang dating scammer na tawag kay Mara ay napalitan ng saludo at salamat ate. Pati ang trending hashtag na #lugabscam iniwan ng mga keyboard warrior. Pinalitan nila ito ng #lugabnangbayan at #salamatsarge. Sa bahay ni Mara, nakahiga pa siya sa banig nang sumugod si Lito dala ang lumang tablet. Ate, tingnan mo, sigaw niya. Nangingilid ang luha pero may ngiting abot tenga. Army mismo, pinasasalamatan ka. Napatayo si Mara, hindi makapaniwala. Totoo ba yan? Baka edited lang. Ngunit sa pagkakataong iyon, mukhang hindi na malulusutan ng pang-edit. Nandoon ang selyo, ang pirma at higit sa lahat, ang opisyal na video ng tagapagsalita ng AFP. Sa clip, makikitang nakatayo si Colonel Samaniego, lumulutang sa likuran niya ang bandilang Pilipino at mga medalya. Kung hindi dahil sa sipag at malasakit ni Binibining Mara de la Cruz, malumanay ngunit pong bigat na sinabi ng koronel. Hindi natin matutunton ang isang kawal na nag-alay ng higit pa sa hinihingi ng tungkulin. Sa isang mangkok ng lugaw, nabigyan ng bagong pag-asa ang isang bayani. Naninindigan ang sandatahang lakas laban sa anumang uri ng cyber harassment na inabot ni Binibining Mara at kanyang pamilya. Sa mismong dulo ng mensahe, nag-flash ang numero ng Public Complaints Office. Kasunod ang nakasulat, "We will pursue legal remedies versus malicious actors." Kinaumagahan, bumungad sa front page ng isang broadsheet ang headline, "Cyber libel raps filed versus Glogger, fast food exec." May larawang nakakulong sa kahon. Si Sandy Cruz, nakayuko at nakasuot ng hoodie habang pinapasok ng mga pulis sa Hall of Justice. Katabi niya si Mr. Bartolome, halatang naguguluhan, nakasangla pa ang bisig sa kayang branded briefcase. Sinipi ng artikulo ang pahayag ng Army Legal Service. Deliberate distortion of facts with intent to malign patriotic service and philanthropic acts is punishable under RA 10175. Nagkalat din online ang higanting pampublikong apology video ni Sandy. Sa loob ng kanyang studio na dating puno ng neon lights at ring light, nakaupo siyang walang makeup, pulang-pula ang mata. Mga ka-vibes, basag ang boses niya. Nagkamali ako. Patawad sa lahat ng taong nasaktan ko, lalo na kina Ate Mara at kay Mang Celso. Hindi ko alam ang bigat ng trauma nila. Masyado akong naging gutom sa views. Sa kabilang banda, imposibleng makita si Bartolome kahit saang channel. Sabi ng balita, nag-leave ng walang petsa sa kumpanya at umalis daw papuntang probinsya para mag-reflect. Ang Fiesta Bike naman ay nagsumite ng magkakapatong na ganyang press release ng pagsisisi at pinalala pa siyang magdodonate na lang ng food packs walang logo sa lugawan ni Mara kada buwan. Bilang regret and reconciliation, muling nagbalik ang tahimik na ritmo sa gilid ng simbahan. Kinagabihan, habang inililigpit ni Jonel ang kaldero, itinayo naman ni Mara ang maliit na shelf sa dingding ng kanilang kusina. Maingat niyang inilagay roon ang diploma ni Lito sa junior high, isang lumang litrato ng namayapang ama, at sa gitnang-gitna ang medalya ng kagitingan ni Sergeant Marcelo Reyes. Inamyandahan pa riyan ng sertipikong nag-atas na ang kanyang pensyon ay ipapadala buwan-buwan kahit hindi siya makapirma.
Pumuhol ng biro si Lenlen habang nagdidikit ng maliit na LED light sa estante. Ate, trophy shelf na pala to. Anong tawag mo dyan? Hindi shelf, parang altar, sagot ni Mara, hinahaplos ang palugit ng medalya. Para maalala nating may pinag-ugatan lahat ng lakas natin. Pagpasok ni Mang Celso sa kusina, halos mapaiyak siya. Hindi ko inaasahang makita yang bituin sa dingding nyo. Sambit niya, garalgal ang tinig. Pero mas nakatayo sa puso ko yung lugaw na ipinakain mo. Wala yang silbi kung hindi ako nagising sa ginhawa ng malasakit. Lumapit si Mara at ibinuka ang dalawang palad. Tay, walang utang na loob dito. Kung hindi kayo tumanggap ng lugaw noon, baka hindi ko rin nalaman kung gaano kalawak ang pwedeng abutin ng isang simpleng tulong. Hindi ko pa rin makapaniwala, sambit ni Jonel, ibinabalik ang takip ng thermos. Biglang tahimik ang timeline, parang binura yung ingay. Ngumiti si Mara, bagaman may bahid ng pagod. Pinili ko pa rin hindi basahin lahat. Mas gusto kong marinig ang kaluskos ng putsarang tumatamat sa mangkok kaysa mga salita sa screen. At tulad ng dati, kinabukasan ay nagliyab ang kalan para sa umuusok na sabaw ng bigas. Walang kamera, walang vlogger, walang stage. Si Mara, nakasuot ng lumang apron na may pin at maliit na bituin, humahalo sa kaldero, habang inaawitan ni Aling Tess sa radyo ang pumapatak na naman ang ulan. Isang kapitbahay ang nagtanong, "Iha, hindi ka ba titigil? Ang dami mo nang napatunayan." Ngumiti si Mara. Kung sa medalya lang titigil, parang sinarado ko na rin yung pintuan para sa susunod na Mang Celso. Hanggat may sikmurang kumakalam, hanggat may pruweba na kaya nating magmahal ng libre, tutuloy at tutuloy ang lugaw. Pagkuway inabot niya ang unang mangkok ng araw, sa bawat mainit na haplos ng singaw. Bumabalik ang alaala ng unang pagkakataong hiningan siya ni Mang Celso ng pangalan. Ngayon, may medalya ng nakasabit, may papuri ng nakaukit, at may katahimikan ng pinangangalagaan. Ngunit ang pinakamatimya sa lahat ay nanatiling payak. Ang pagtitiyak na sa bawat higop ng lugaw, may kasama ring higop ng pag-asa. At habang tumutulo ang pawis niya sa kilay, napangiti si Mara sa sariling isip. Ang medalya pwedeng mapunasan ng alikabok. Ang lugaw pwedeng lumamig. Pero ang kabutihan hanggat sinasandok, hanggat iniihip para hindi mapaso ang bibig ng iba, mananatiling mainit. 2 buwan matapos ang opisyal na pahayag ng hukbong katihan at paglilinis ng pangalan ni Mara, dumating naman ang panahong mas malalim kaysa medalya ang kailangang maibalik. Ang mismong dugo't laman ng isang pamilyang pinaghiwalay ng digmaan. Maagang umarangkada ang kulay itim na multicab ng Army Public Affairs patungong Camp Atienza. Sumama si Mara bilang tagapag-ugnay, bitbit ang kapeng may gatas sa termos at isang folder na bumabakat ang 3 pulang letrang locate. Sa tabi niya, nakasabit ang bagong pin, Community Liaison Officer. Ipinagkaloob ng kapitan nang makita nila ang determinasyon niyang maging tulay sa mga nawawalang veterano. Sa loob ng opisina ng Records Division, humahampas ang lamig ng aircon pero pinagpapawisan si Mara habang binubuklat ni Staff Sergeant Santos ang makapal na logbook. First name, Lizel. Last name, Reyes. Bulong niya, umiikot ang dila sa ngalan. Ayon sa database, isa lang ang match, Lizel B. Reyes. 22 years old, assigned as administrative aide sa provincial capital ng Laguna. Telephone number, address, kompleto. Itinulak ni Santos ang papel patungo kay Mara na parang iniabot ang pihit sa nakapinid na pintuan ng tadhana. "Salamat po, Sarhente." Nangingilid ang tubig sa mata ni Mara nang kinuha niya ang kopya. "Ibabalik po namin sa inyo agad yung acknowledgement kapag nakontak ko na siya." Umupo siya sa maliit na reading desk, pinindot ang lumang Nokia na inabot ni Jonel para hindi mahirapan lumipat ng SIM card. Sa unang ring pa lang, may sumagot na boses na bahagyang paos at tila nasapawan ng ingay ng printer. Provincial HR Office. Lizel speaking. Napapitlag si Mara. Parang may malamig na daliri na dumampi sa batok niya. Magandang umaga po. Ako po si Mara, taga San Andres. Gusto ko po sanang makipag-usap ng personal tungkol sa inyo pong ama. Tumigil ang printer sa kabilang linya. Kayo ho ba yung nasa lugaw article?
May halong pag-aalinlangan ang tinig. Anong tungkol sa tatay ko? Sumigabong ang dibdib ni Mara. Mas mabuti po siguro kung magkita tayo, ma'am. Hindi po ito scam, pangako. Kasama ko po ang Army Public Affairs. Baka pwede kayong bumisita sa San Andres Hall sa Sabado, alas 10. Sasagutin po namin ang pamasahe nyo. May mahabang katahimikang sinuklian ang pag-ikot ng bentilador. Hindi ko na e-expect tong tawag. Bulong ni Liesel sa wakas. Pero darating ako. Kailangan ko ring marinig kung anong nangyari noon. Nang ibaba ng dalaga ang telepono, bumagsak sa likod ng upuan si Mara. Tila inalisan ng bigat ang balikat. Paglabas niya ng kampo, sinalubong siya ni Jonel na nakasandal sa tricycle, kumakaway. "Kumusta?" tanong nito, inaabot ang malamig na boteng tubig. Natuntun ko na si Liesel, halos pabulong na sagot ni Mara. Pagkakita sa kislap sa mata ni Jonel, napangisi siya kahit pagod. Susundo natin siya sa Sabado. Dumating ang Sabado nang may bahagyang ambon, sapat para mag-alulong ang tambol ng yero sa bubong ng community hall. Sa loob, naglatag ang barangay ng puting kurtina at tinakpan ng isang tarpaulin na may logo ng Armed Forces at dalawang salitang bold na bold, "Welcome Home." Sa gitna ng entablado, nakaupo si Sergeant Marcelo, maayos ang parong Tagalog, bagong gupit ang buhok, at may bitbit na rosas na tila nanginginig sa bawat paghinga. "Handa na ba ko?" tanong niya kay Mara na abalang nag-aayos ng lapel mic ni Kapitan. Walang perpektong paghahanda, tay. Hinaplos ni Mara ang balikat niya. Pero nandito kami. Ilang minuto pa'y may umalingaw-ngaw na busina. Pumasok si Liesel, nakasuot ng simpleng asul na blusa, hawak ang lumang tote bag. Huminto siya nang makita ang siluetang nakaupo sa sentro. Parang batang biglang natubigan ng liwanag. Dahan-dahan siyang lumakad. Bawat hakbang ay pagtatalo ng pangamba at pananabik. "Papa!" Halos pabulong ngunit nag-echo sa buong bulwagan. Napasubsob ang ulo ni Liesel nang tuluyang matitigan ang ama. Maputi na ang buhok, walang paa, ngunit naroon pa rin ang matagal niya ng kinikimkim na anyo ng tapang. Bumagsak ang rosas sa sahig. Kumailalim sa wheelchair ang yapak niyang nagmamadali. Sa segundo ng pagkikitang iyon, parang nagbunyi ang buong kisame. Umiiyak si Liesel, mahigpit na nakayakap sa leeg ng ama. Umiiyak din si Marcelo, paulit-ulit na sinisikap haplusin ang buhok ng anak kahit nanginginig ang kamay. Pinipigil ni Mara ang sariling luha, pero nang marinig niyang sabihin ni Liesel, "Akala ko iniwan mo kami." Bumulwak din ang kanyang hikbi. Umagos ang palakpak mula sa mga sundalong nakapila, pati mga kapitbahay na tahimik lang kanina'y tumili. "Pagpalain kayo." Lumapit si Mara at si Jonel. Nagbigay ng maliit na espasyo ngunit sinalo ang sandali. "Salamat," bulong ni Marcelo sa kanila pagkatapos halikan sa noo ang anak. "Hindi ko mararating to kung di dahil sa lugaw at sa inyong dalawang batang walang sawang naniniwala." Kinahapunan, inilabas ng AFP ang sorpresang regalo. Sa bakanting lote sa tabi ng Barangay Health Center, itatayo ang San Andres Prosthetics and Rehab Clinic. Pinondohan ng AFP Mutual Aid at isang pribadong donor. Sa ribbon-laying ceremony, ipinahayag ng Lieutenant General, kung may kabayanihan sa larangan ng digmaan, nararapat din ang kabayanihan sa larangan ng rehabilitasyon. Ang lugaw na umalalay sa isang sundalo ay nagbukas ng pinto para alagaan ang lahat ng persons with disabilities sa komunidad na ito. Tinapikan niya si Mara sa balikat at inianunsyo, "Hinihirang ka naming Community Liaison Officer para sa proyektong ito. Ikaw ang magiging tulay ng Armed Forces at ng Taong Bayan." Halos hindi makaimik si Mara. "Hindi po ako nagtapos ng kahit anong kursong medikal," kabanyang tugon. "Hindi lahat ng lisensya nakaukit sa diploma," ngiti ng general. "May iba't ibang anyo ang propesyon, minsan nakasulat sa resibo ng bigas at luya." Tumawa ang mga nakapaligid, kabilang na sina Jonel at Mang Celso, na parehong namamaga pa ang mata sa iyak. Sa mga sumunod na linggo, naging abala ang buong barangay sa paghahakot ng hollow blocks, pag-layout ng plano ng klinik, at pagsasagawa ng feeding sa mga nagbubuhat. Si Liesel, na pansamantalang nag-lead sa Kapitolyo, husang nag-volunteer bilang accounting officer. Hawak niya ang ledger kung saan sinusulat ang donasyon ng bawat residenteng naghulog ng 20 pesos sa ipong garapon.
Sa tuwing magtatagpo ang tingin nila ni Jonel habang naglilista ng resibo, may bahagyang pag-init na parang kuryenteng umaalog sa pagitan. Si Jonel, magulo ang buhok sa semento, nakangiti ng di mawari. Si Lizel, bumabakat ang pulang tinta sa pisngi, pilit pinupunasan gamit ang likod ng kamay. Minsan, nahuli silang nagtatawanan sa gilid ng kalsada. Nagkukurutan dahil nagkamali si Jonel sa pag-compute ng VAT. Zero rated tayo, hindi 12%. Hiyaw ni Lizel, sabay hampas ng kwaderno sa braso ni Jonel. Napangiwi ang binata, ngunit napangiti. Nakahanap ng bagong dahilan para dumalo ng maaga sa construction site. Pinagmamasdan ni Mara ang lahat mula sa lilim ng kariton. Habang hinihipan niya ang lugaw, bago iabot sa batang nanginginig sa gutom, naisip niyang tahimik na kumikiskis ang 2 piraso ng bato. Pagkakataong maging apoy para sa sumusunod na kabanata. Hindi niya inisip na isang mangkok ng lugaw lang pala ang magbubuklod sa isang sundalong sugatan, isang anak na napag-iwanan, at isang komunidad na dati-rati naghihiwalay-hiwalay sa ingay ng social media. Kinagabihan, nakaupo si Mara sa lumang mesa, hawak ang application form para sa night class program ng State University, Bachelor of Science in Social Work. Tumabi si Mang Celso, nakasandal ang bagong fitted na smart prosthetic test socket na niluwagan pa ng tekniko kanina. Anak, sabi ni Marcelo, tinatapik ang papel. Noong una kitang nakita, tiniis kong tanggapin ang lugaw kasi wala na akong dignidad. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng pangarap mo at gusto kong sabihin, huwag ka nang magtiyaga sa palengke lang. Mag-aral ka, mas marami kang matutulungan. Sumagi sa isip ni Mara ang gabi ng unang panic attack. Ang mga memes, ang sandok na nabitawan niya. Ngayon nakaharap niya ang mismong hinangaan niya noong una. Ang sundalong bayani at siya pa ang nagtutulak sa kanya pasulong. Susubukan ko tay, masinsing sagot niya. Marami pa po tayong lugaw na ihahain. Pero kung maabot ko to, mas marami pa akong mahahain. Hindi lang pagkain kundi plano, sistema at pag-asa. Sa labas, umuugong ang martilyo ng mga volunteer. Sa loob, pumintig ang ilaw ng desk lamp sa ibabaw ng application form. Pinirmahan ni Mara ang dokumento at sa lagda niyang pumuslit sa papel na selyuhan ang bagong yugto, ang pag-angat ng lugaw mula mangkok patungong silid-aralan. Mula kainitan patungong propesyon, mula simpleng tulong patungong komunidad na kayang magpagaling ng sarili. Habang sinasara ni Mara ang pinto, sumigaw si Jonel mula labas. May late night delivery tayo ng hollow blocks, kailangan ng extra kamay. Sumilip si Lizel, may putik sa pisngi, dalahang clipboard. Nagtawanan silang tatlo. Sandali lang, tugon ni Mara. Hinubad ang apron at bago siya magsara, tumingin siya sa medalya ni Sergeant Marcelo na nakasindi sa liwanag ng LED strip. Salamat sa iyo, bulong niya. Hindi alam kung ang kausap ba ay ang bituin ng medalya, ang Diyos o ang sarili niyang nakalipas. Simula pa lang to, nakangiti ang palayok kapag pinaliligiran ng pangarap. Iyan ang biro ni Aling Tess nang mapanood niya si Mara na paulit-ulit na sinusukat ang baradong gripo ng dating junk shop sa kanto ng Agapito Street. Noong isang buwan, hulmang lote itong puno ng kalawanging bakal. Ngayong taginit, magiging puso ito, literal at pilosopikal, ng bagong advokasya, pagkain, suporta, pag-ibig. Sa bulsa ni Mara, may natitirang 8,700 piso. Kabuuan ng ipon mula sa mga tip ng suki, kaunting baryang itinago sa ilalim ng estante, at perang pamasahe na itinipid niya't nilakad na lang pauwi. Ang kakapusan ay tinagpas ng biyayang grant. Isang NGO na nakabasa ng military press release ang nag-alok ng 150,000 pesos seed capital para sa community kitchen basta't maglaladlad kayo ng malinaw na plano. Gaya ng lagi, hindi produkto ang pinakamahalaga kay Mara, kundi tao, kaya't sa loob ng isang linggo, may blueprint na siyang may 3 haligi, libreng lugaw tuwing umaga, abot kayang ulam sa tanghali, at counseling corner sa hapon para sa PWD at Kapuspalad. Sigurado ka? Si Jonel ay nakasabit sa hagdanan, hawak ang lumang metro tape. Hindi basta kariton ang papatakbuhin mo, Mara. Komersyo na to.
kuryente, permit, sanitation. Ngumiti si Mara habang iniaayos ang sukatan sa pader. Hindi ko sasabihing madali, pero na-prove na nating kayang humigop ang komunidad mula sa isang kaldero. Ngayon, subukan naman nating pakainin sila ng may danggal. Inikot niya ang mata sa nakangangang bodega. May sira-sirang bubong, pader na tinutubuan ng lumot at sahig na bitak-bitak. Ngunit para sa kanya, ito'y parang dakilang templo ng pagkakawanggawa. Sa unang linggo ng konstruksyon, dumagundong sa tambol ni Jonel ang fleet ng Lugaw Express, 5 sidecar na tricycle na pag-aari ng kanyang nakatatandang kapatid na si Kuya Bong. Libre mong gamitin, wika ni Bong, pinipirmahan ang papel ng pahiram. Basta tiyaking hindi taanggalin yung stickers ng banda kong Rocky Puppy sa likod. Natawa si Mara. Mas maganda nga, may musika ang biyahe ng Lugaw, balik niya. Itinalaga niya si Jonel bilang operations head, agapamahala sa logistic, schedule ng lutong ulam at dispatcher ng mobile Lugaw. Sa puting pisara, iginuhit ni Jonel ang ruta. Alas 6 pupunta sa West Bank Drive para pakainin ang mga kargador. Alas 8 sa public school. Alas 10 babalik sa base para mag-refill. Nakamarka ang bawat schedule ng maliit na puso. Sinadya ni Lenlen para di mawala ang romansa. Samantala, sa kabilang seksyon ng bodega, kinumpuni ni Lizel ang lumang lamesa. Doon niya iinayo ang impromptu accounting desk. 2 Excel worksheet ang bukas, donations at daily costing. Kapag lumampas tayo sa 7 pesos food cost per bowl, lugi na, aliwanag niya kay Jonel habang hinahawi ang buhok palayo sa mata. Kaya kontrolado natin ang presyo ng luya. Siyam ang supplier na naka-line up ko. Oo, wow! Siyam! Napahanga si Jonel, ngunit agad napakamot sa batok. Hindi niya alam kung hinahangaan ba niya ang husay o naiilang sa bilis mag-compute ni Lizel. Kung minsan libre lang naman ang luya pag pumila ako ng madaling araw, biro niya para pawiin ang otoridad sa ere. Napangiti si Lizel, mahiyain, ngunit kita sa dimple ang pagkatuwa. Sabay bahagyang hampas ng stapler sa braso ni Jonel. Business principle, wag umasa sa milagro. Pero romansa, pwede. Bulong niya, lumakad papunta sa rack ng resibo. Naiwan si Jonel na nakanganga, napapailing. Dati si Mara lang ang kinikilig ang tingnan. Ngayon hindi niya naintindihan kung bakit umibilis ang tibok ng puso kapag kay Litzel nakatutok ang spotlight ng hapon. Sa unang soft opening, hindi pa plansado ang pintura, ngunit naamoy mo na agad ang luya, bawang at samyo ng nilagang manok. May nakasabit na banner na gawa sa pinagtagpi-tagping retaso. Puso Kitchen, kutsara ng pag-ibig. Dumating ang halos 50 tao bago mag-alas 7. Mga labandera, construction worker, estudyanteng naghahabol ng module, at 2 lolong may diferensya sa pandinig na sinundo ni Lenlen mula sa covered court. Sa gitna, nakapwesto si Mara sa higanteng steel pot. Pangsimbahan sana noon, na yon ay pinabinyagan ng Lugaw. Walang bayad, sigaw niya, pero pakingitian niyo kami para busog na rin puso namin. Humagalpak ang mga nasa pila. Nang tumuntong ang alas 10, lipat lahat sila sa pangalawang linya. Ulam at kanin na may suggested price na pay what you can, pero kung kaya niya ng 20 pesos, mas okay. Pinakawalan ni Jonel ang tricycle fleet tungo sa karinderyang inupahan nila sa highway. Sa bawat pagdaan ng sidecar, kumakaway ang mga tanday, sumisigaw ng puso, puso. Para bang indie band na nagtutour. Ang pinakabagong sulok ng kitchen ay ang counseling corner, isang sulatang plywood na pininturahan ni Lenlen ng mga bulaklak. Nakapost ang schedule 1 to 3 p.m. Stress debriefing with Ate Grace, certified psych volunteer. Unang kliyente si Mang Totong, dating karpinterong nawalan ng trabaho sa lockdown. Umupo siya, nagkwento tungkol sa takot mabaldado, at sa dulo ay umalis, bitbit ang grocery pack at payo kung paano humarap sa edad nang hindi nangungulubot ang pag-asa. Habang binibilang ni Lizel ang laman ng donasyon jar, nagtataka kung bakit eksaktong 12,345 ang pumasok sa unang araw. Sumulyap siya kay Jonel, napawisan ngunit masaya, sa kakatapos lang na delivery round. Hindi ko akalaing hahawak ako ng petty cash para sa love story ng Lugaw. Sabi niya, tinitiklop ang resibo.
Love story? Balik ni Jonel. Lugaw lang to. Mumiti si Lizel bahagyang namula. Kaya nga, simpleng lugaw. Pero tumatakbo sa dugo ng buong proyekto. Baka kailangan may simpleng puso ring tutibok para hindi kumarera ang gastos. Namula si Jonel. Hindi sigurado kung may double meaning. Biglang napako ang kanyang tingin sa dalagang nagkukunwaring abana sa ledger. Kinagabihan, nang napasara na ang ginawang pinto, dumating si Father Rico. Paring nagmimisa sa simbahan kung saan unan nakaupo si Mancelso. Nakasabit sa kanyang balikat ang lumang gitara at sa kanyang bulsa, nakaturol ang survey plan ng bakanting lote sa likod ng parokya. Anak, sabi niya kay Mara, napanood ko ang transformation ninyo. Ang simbahan ay may lote. Dating planong gawing extension ng ossuary, pero wala ng pondo. Yung gusto ninyo, magtatag tayo roon ng mas malaking pwesto para makakater tayo ng 500 katao bawat linggo. Libre ang lupa, pero sa inyo ang pagpapatayo. Napatingala si Mara. Parang biglang nabuksan ang kisame at pumasok ang sinag ng buwan. Father, halos walang boses niyang tugon. Hindi ko alam kung paano kami makakasagot. Tumawa ang pari. Tinugtog ang gitara. Panalangin muna, tapos kilos. Yun ang recipe ng Diyos at lugaw. Sa sumunod na barangay assembly, unanimous ang boto. Ipapa-reserve ng barangay ang Karatig Kalsada tuwing Miyerkules para sa mobile lugaw caravan. Doon nag-plug si Kapitan Tomas. Sa susunod na taon, may inter-barangay feeding tayo, courtesy of Puso Kitchen. Dumagsa ang pledges, supplier ng gulay, kinatawan ng poultry farm, at maging miyembro ng Tricycle Drivers Association. Lahat gustong magbigay ng kaunting pampagasolina. Si Aling Claring, dating tsismosa ng palengke, ngayon ay kaisa ng misyon. Siya raw ang magiging tokwa queen tuwing Lunes. Bawi ako sa chismis. Biro niya, sinasawsaw ang tokwa sa suka. Pag-uwi ni Mara, tahimik nang natutulog sina Tess at Mang Celso. Nakapatay ang ilaw maliban sa altar shelf. Kumikislap ang medalya sa malambot na LED. Umupo siya sa lumang bangkito, hawak ang planner ng kitchen schedules. Lumapit si Jonel, may dalang 2 baso ng saging konyelo. Para sa CEO ng Lugaw Incorporated, tukso niya, iniabot ang baso. Napangiti si Mara, humigop ng matamis, at sa likod ng sipol ng kuliglig, rinig nilang nag-uusap sina Lizel at Lenlen sa labas tungkol sa bagong menu. Foxtail Millet Lugaw. Mas mura at mas masustansya, sigaw ni Lizel. Tingin mo, bulong ni Jonel, nakasulyat sa kanila. Malapit nang mapalitan ng romcom sa ledger, yung selos ko dati. Napatawa si Mara, tinapik ang braso niya. Ops head ka, hindi love team advisor. Pero sige, bahala ka kung gusto mong mag-add ng heart emoji sa spreadsheet. Nagkapinginan sila, kapwa humagikhik. Hindi kailangan ng magarbong pagtapat ng damdamin. Sapat na ang pagsasalubong ng kanilang pagtitiyaga sa gitna ng usok ng lugaw at mahahabang pila. Bago magpatay ng inaw, sinilip ni Mara ang lambong ng gabi sa bintana. Sa labas, nakapark ang D-side car fleet. May bagong pintura at kislap ng ilaw sa gilid na hugis puso. Sa di kalayuan, tanaw niya ang parokya, lote na magsisilbing susunod na yugto. Huminga siya ng malalim. Hindi na lamang siya ang dalagang namimigay ng lugaw. Bahagi na siya ng masalimuot ngunit mas matatag na makina ng komunidad. Isang makina na pinapaandar ng puso, literal at malawak sa layon. At habang pinapatay niya ang huling switch, pumatak ang ulan sa bubong. Hudyat na bukas, sa panibagong sikat ng araw, may bagong batch na naman ng libreng lugaw, abot kayaman na ulam, at mga salitang panggabay na magpapainit sa lamig ng tanumang pinagdaanan. Sa puso ni Mara, nagsindi ang panata hanggat may kutsarang malikmata sa gutom ng kapitbahay. May Puso Kitchen na maglalatag ng init at pag-ibig. Maalinsangan ang umaga sa Camp Aguinaldo, ngunit tila giniginaw si Sergeant Marcelo Reyes habang tinutulungan siya ni Lizel isuot ang inarkilang barong Tagalog. Tay, ayusin natin tong kwelyo. Bulong ng dalaga, nangingiti sa kabila ng kaba. Sa gilid ng dressing tent, pinakakabit ng Army Tailor ang polished na smart prosthetics sa tuhod ng veteranong dati kontento nang naupo sa kahon. Ngayong araw, hindi pwede ang kahon. Ang entablado'y gawa sa pinakintab na kahoy. May pulang karpet at haharap siya sa mga general at kamera ng buong bansa. Sa labas,
Naka-line up si Mara, Jonel, Aling Tess at isang dosenang volunteer ng Puso Kitchen. Walang sosyal na terno si Mara, simple lang, puting bestida, lumang sapatos at sa kaliwang dibdib, ang heart-shaped patch ng Puso Kitchen. Pinilit siya ni Lenlen, bihisan ng makintab na blazer. Pero tumanggi siyang may masaplotan ang kwelyo kung saan mamaya ikakabit ang honor pin na hindi pa man niya nakikita. Naaamoy na niya ang bigat. "Ready ka?" tanong ni Jonel, abala sa pagipit ng mahabang buhok ni Mara gamit ang payak na clip. "Hindi," sabay bulalas ni Mara, malalim ang hinga. "Pero sa lugaw nga, walang rehearsal. Ibubuhos mo lang, saka mo aayusin pag sumabog." Tumawa si Jonel. Pinampal ng marahang pabiro ang balikat niya. Tinawag sila ng marshal. Sa likod ng grandstand, naghihintay ang Chief of Staff ng AFP, si General Padilla. Nakahimpil ang banda militar at nakaabang sa himpapawid ang drone na magla-livestream sa pambansang telebisyon. "Present arms!" utos ng Sergeant Major. Humawi ang hangin sa iisang kilos ng daan-daang sundalo. Pinagpugayan nila ang veteranong dating lost in action. Nagkasinghap ng hangin si Marcelo, hindi dahil sa init, kundi sa alaala ng nawalang mga kasama. Sinimulan ng chaplain ang maikling panalangin, saka kumindat ang araw sa bitis ng cameraman. "We gather to honor unheralded courage," ang wika ng chaplain. Napapikit si Mara. Nagpatakawala ng tahimik na dasal, nawad sumablay ang mikropono sa oras na magsalita siya. Pagkatapos ng 21 gun salute, lumapit si General Padilla kay Sergeant Marcelo. Sa ngalan ng Republika, mariin at mabagal ang bawat salita niya, iginagawad namin ang medalya ng kagitingan sa isang sundalong pinili ang buhay ng iba tay sa sariling paa. Dahan-dahan niyang ikinabit ang bituin sa dibdib ni Marcelo. Sa gilid, kumislap ang flash sa bayuhan ni Lizelle na mapait-tamis. Sumunod, nilingon ng general ang dalaga sa puting bestida. Tawagin sa entablado si Marian Mara de la Cruz. Pumalakpak ang hukbo, hindi malakas pero sabay-sabay, katunog ng ulang inpit na tumatama sa bubong. Mabilis ang tibok ng puso ni Mara habang nilalakad ang pulang karpet. Sa bawat hakbang, maalala niya ang kalderong halos sumabog noong unang beses niyang maglugaw ng mag-isa. Ang means, ang panic attack, ang unang ngiti ni Mang Celso. Huminto siya sa harap ng general. "Binibining de la Cruz," wika ni General Padilla, bilang pagkilala sa di matatawarang paglilingkod sa komunidad at sa kapwa veteranong Pilipino, iginagawad namin sa iyo ang kauna-unahang medalya ng paglilingkod sa pamayanan. Matayog niyang ikinabit ang makintab na medalya na may ukit na palayok at puso. Naway mangsilbi kang paalala na ang kabayanihan ay walang ranggo at ang pag-ibig sa kapwa ay walang uniform. Nahagip ng kamera ang nangingilid na luha ni Mara. Palakpat, sigawan. Online, naka-flash ang reaksyon ng netizens. Sana all. Sa tuktok ng trending list tumulak ang hashtag na #medalyang lugaw. Ngunit hindi pa rito natatapos ang seremonya. Inabot kay Mara ang mikropono. Humugot siya ng hangin. Amoy niya ang pulang karpet, formalin ng bagong plansyang uniforme at kaunting singaw ng sabaw ng lugaw na sininop niya sa thermos kanina. "Magandang umaga po," panimula niya. Bahagyang basag ang boses ngunit buo ang loob. Hindi po lahat ng sandok ay gawa sa pilak. Kadalasan kahoy lang at nababakbak pa. Pero natuto akong sa isang simpleng mangkok pwedeng sumilong ang dignidad ng tao. Sa lugaw, walang mayaman, walang mahirap, lahat pantay sa uhaw at gutom. Tumigil siya sandali. Itinuro ang medalya sa dibdib ni Sergeant Marcelo. "Kung ang medalya pong yan ay tanda ng tapang, sa aking palagay, ang tunay na tapang ay yung lumuhod ka sa harap ng taong walang paa para mag-abot ng pagkain at tanggapin mong may araling kang higit na malaki kaysa maibibigay mong tulong." Lumalim ang katahimikan. Hinintay ng lahat ang huling linya na matagal nang naglalaro sa isip niya. Sa isang mangkok ng lugaw, may puwang para sa dignidad ng bawat tao. At iyon ang gusto naming ipasa hanggang sa huling kutsara. Naguho ang katahimikan sa dagundong ng palakpak. Tumayo ang banda, nagpumalya ng bayan ko. Umagos ang camera flashes. Ang ibang sundalo, hindi nahiyang punasan ang mata. Live sa TV, nakita ng buong bansa, hindi lang ang bituin sa barong ni Marcelo,
kundi ang maliit na patch ng puso sa bestida ni Mara. Kinadabihan sa Puso Kitchen, Halos hindi makasabay sa pila si Lito sa dami ng bago customer. "Ate, triple na sa kahapon ang bentahan." Sigaw niya, pinupunasan ang pawis. "Yung donation jar, puno na naman." Namiod kami, grabe ka Ate Mara. Sigaw naman ng isang suking labandera. Kumakaway habang naghihintay ng takeaway na tokwat baboy. Inilapag ni Mara ang medalya sa pader sa tabi ng resibo board. Sa katabing mesa, Abalang nagsusum up si Lizel. "Kaya nating magbukas ng maliit na satellite booth sa Barangay San Miguel. Gamitin natin yung lumang jeep nila Tio Mando. Lagyan natin ng rolling kitchen." Kumindat siya kay Janel na ngayon ay may planong linyahan ng LED na hugis puso sa bubong ng jeep. Sa gitna ng kasiyahan, may kumapok sa opisina. Nang buksan ni Mara, bumungad si Mr. Bartolome. Wala ng blazer, bit-bit lang ang munting paper bag. "May minuto ka ba?" Mahinahong tanong niya, bakas ang pagod at hiya. Sa loob ng kusina, naupo sila sa harap ng kalderong kakalinis lang. Inuha ni Bartolome ang handkerchief, pinunasan ang noo. "Hindi ako pumunta para magdala ng kontrata," panimula niya. "Pumarito ako para humingi ng tawad. Hindi corporate apology. Personal to. Tinalikuran ko kayo noon. Tinawag na scam ngayon. Tumatanda na ako, Mara. At maliwanag sa akin kung sinong tunay na naglilingkod." Tahimik si Mara, nanginginig pa ang mga daliri sa hawakang ceramic cup. "Matagal ko nang pinatawad, sir. Hindi ko lang matanggap na gawing advertisement ang lugam." "Naiintindihan ko," tango ni Bartolome, inilabas ang sobre. "Di sponsor yan. Donasyon. Galing sa personal savings ko. Walang logo, walang press release. Kung tatanggapin mo." Kinuha ni Mara ang sobre, hindi binuksan. Pinikit niya ang mata. "Tatanggapin ko," malumanay niyang sagot. "Pero hindi para sa akin. Para sa prosthetics fund ng mga PWD." Bumuntong hininga si Bartolome. Halatang nabawasan ang dalang bigat. "Maraming salamat." Tumayo siya. Yumuko ng bahagya. Hindi corporate bow, kundi salutong marunong magtakumbaba. Nang makaalis, gumaan ang timpla ng hangin. Sa loob ng Puso Kitchen, humalakakak bigla ang mga volunteer nang sumabog ang takip ng malaking kaldero. Kailangan lagyan daw uli ng tubig. Lampas na kasi sa takal ang order. Kinagabihan, nagtipon ang mag-anak at volunteer sa bakuran. Bit-bit ang 3 pitzel ng salabat. Pinailawan ni Lenlen ang improvised fairy lights sa kawad ng kuryente. Pinagmasdan ni Mara ang kumukutitap na ilaw sa medalya ni Marcelo at sa bagong gantimpalang nakalambitin sa aprobadong dingding. "Hindi pa katapusan," wika ni Marcelo, sinasalo ang tasa, "kundi umpisa ng mas malawak na laban. Laban para sa karapatan ng bawat kumakalam na sikmura." "Handa kami, Tay," sagot ni Lizel. Kinikindatan si Jonel na nagkukunwaring abala sa pag-aayos ng fuse. Nagtaas ng tasa si Mara. "Sa ating lahat, sa lugaw, sa dignidad, at sa bawat sentimo ng donasyong may puso." Sabay-sabay silang sumimsim, humalakha. Sa bakod, nakatingin ang ilang batang lansangan na sumusubaybay sa liwanag. Kinawayan sila ni Mara at itinuro ang malaking palayok sa loob. Pahiwatig na kahit anong oras, may lutong lugaw at yakap na nakalaan. At sa pagbulong ng hangin ng Abril, sumabog sa kalangitan ang himig ng bagong pag-asa. Sa puso ni Mara, umiindak ang simpleng katotohanan. Ang medalya ay maaaring kumupas, ngunit ang lugaw na may dangal ay magpapainit sa lamig ng gabi, habang may taong muling tutukain sa mangkok ng malasakit. Abril 2, 2030, mabagal pero mainit ang simoy ng hangin sa bayan ng Tiaong, Quezon. Sa bungad ng kalsadang puno ng kalachuchi, nakatayo ang bagong gusaling, may hugis na puso ang alko at may nakaukit na mga salitang makintab. Puso Community Kitchen, Yaong Branch. Ito ang ikatlong gisaling itinayo mula nang ipanganak ang ideya sa lumang junk shop. Sinundan nito ang mga sangay sa San Andres, Batangas at Calamba, Laguna. Katangi-tangi sa estrukturang ito ang malapad na bintanang yari sa kapis. Dinisenyo ng datiring benepisyaryo na si Kuya Danilo, dating namamalimos ng yosi sa palengke, ngayoy residente artist ng komunidad. Sa loob nangangalampad ang sandok sa higanting kaldero habang nagpupumilit alisin ni Aling Claring,
opisyal ng Tokwa Queen ang nanikid na apron. Mara, ayusin mo nga tong tali. Parang lalampasok na pagkakachismis to. Ikhim niyang biro. Saglit na sumilip mula sa opisina si Mara. Ngayoy may ID na may guhit na university seal at nakasulat Marian D. Cruz, RSW, Community Program Director. Itinali niya ang apron ni Claring, sabay kurot sa pisngi ng matanda ngayon ay tumatanda ng may ngiti. Hindi na sa paghalo kayo ng chismis, kundi sa paghahalo ng lugaw na may dangal. Lampas tanghali, dumating ang kulay puting minibus na may label na Puso Mobile Feeding. Bumaba ang driver na naka-polo shirt na kulay abong perla, si Junel, asawa ni Mara, at ngayon ang operations manager ng mobile feeding program. Halos hindi mo iisiping dating tricycle driver ang lalaking ito. Mahigpit ang grip sa tablet na naglalaman ng ruta sa 8 lalawigang sakop nila. Batangas, Laguna, Rizal, Quezon, Cavite, Bulacan, Nueva Ecija at Zambales. Love, stacked and locked. Kalahating tonelada ng bigas, ready for tomorrow's northern run. Sigaw niya, inaangat ang thumbs up habang hinahatid ng mga voluntaryo ang huling sako sa bodega. Saktong-sakto, sagot ni Mara. Pinupunasan ang pawis. May lecture pa ako bukas ng umaga, so ikaw na muna sa Pampanga. Copy ma'am, Professor. Tukso ni Jonel, pabirong nagsalut. Kahit 5 taon ng mag-asawa, patuloy pa rin kumikislap ang panunukso sa pagitan nilang nagsimula sa tricycle at lugaw. Sa linggo ng gabi, siya naman ang babalik ng may pasalubong na siling labuyo. Secret spice raw ng asawang professor. Kinabukasan, Sabado, sa malawak na lecture hall ng State University San Pablo Campus, nakaharap si Mara sa 30 mag-aral ng kursong social work. Nakasuot siya ng simpleng blazer sa bulsa ang heart patch na simbolo ng puso. Mga class, grassroots work is messy, paliwanag niya habang nagsusulat ng pakikisama, pakikibagay, pakikilahok sa whiteboard. Pero tandaan ninyo, ang lugaw na walang kutsara ay sabaw lang na matapon. Kailangan nito ng taong magbibigay, tatanggap at magpapatuloy. Naghagikikan ang klase, pamilyar sa kanila ang kwento, pero paulit-ulit nilang gustong marinig mula sa mismong bibig ng babaeng nag-convert ng simpleng pagkain sa pambansang modelo ng poverty alleviation. Sa oras na iyon, nagre-ring ang phone ni Mara. Update galing kay Lizel, Nayoy Project Coordinator ng Regional NGO na Bridge Hope. Ate, may padala tayong donasyong plywood at semento sa site ng prosthetic workshop. Si Papa raw ang mag-o-oversee bukas. Hindi maitago ni Lizel ang sigla. Sa kabilang linya, rinig ang maingay na pagbibitbit ng kahoy at pagtuktok ng martilyo. Linggo, alas 10 ng umaga, sa lumang bodega sa San Andres na ginawang Skillforge Center, nakasuot ng asul na uniforme si Sergeant Marcelo Reyes. Hawak ang ruler at lapis. Tinuturuan ang 4 na kapwa veteranong PWD gumawa ng study table para sa libreng daycare. Dahan-dahan Kuya Ben, sukatin mo muna bago putol. Aniya, pinipihit ang smart prosthetic para maabot ang bench saw sa dulo ng workbench. Nakasabit ang kanyang medalya ng kagitingan, hindi bilang dekorasyon kundi bilang paalala na ang tapang ay tuloy-tuloy kahit wala ang 2 paa. Sumirit si Mara sa pinto, may bitbit na thermos. Break muna tay, special lugaw with moringa flakes. Sabi ni Naites, pampalakas ng tuhod, synthetic man o totoo. Tumawa ang mga veterano. Umupo sa gilid ang isa. Humanga sa ganda ng prosthetic ni Marcelo, may engraved na maliit na puso, regalo ng mga estudyante sa sining. Alam mo anak, bulong ni Marcelo habang humihigop ng mainit, ang kahoy na pinutol at pinagsanib, lumalakas. Parang tayo, magkaiba ang hiwa pero iisang mesa ang binubuo. Tinanguan siya ni Mara, ngumiti at sumandal sa poste ng lumang bodega na ngayoy amoy bagong barnis at pag-asa. Lumalim ang hapon. Bumalik si Mara sa Tiaong branch para sa soft launching ng libreng digital literacy kiosk. Dadsa ang pangakabataang ayeta na inihatid ng NGO partner mula sa bundok. Si Kuya Danilo ang naglilid ng art therapy. Si Lenlen, na yo'y college freshman sa IT, ang nag-a-assist sa tablet orientation. Habang nagbabahagi si Mara ng kwento kung paano nabuo ang Puso Community, tinapik siya ni Kapitana Rosa ng barangay. Mara, may reporter sa labas. ABS-CBN daw, gusto kang i-feature.
Tahimik na umiling si Mara. Paupuin niya sila sa ligawan, Kap. Hayaang sumimsim ng sabaw kasama ang mga estudyante. Kung gusto nilang mag-feature, ikuha natin sila ng apron. Napasmirk ang kapitana. Alam na ang alituntunin. Walang interview na hindi sumasandok ng lugaw. Pagkatapos ng maghapong pagdagsa, natulog ang kusina bandang 8:00. Naiwan ang mahina at maharmonyang busina ng habal-habal sa kalsada. Sa opisina, nakapatay na ang karamihan ng ilaw. Si Jonel, kararating lang mula Pampanga, nakaluhod sa sahig, nagbubuklat ng ledger. Love, overshoot tayo, sambit niya, pagod ang boses pero masaya. 8 provinces served, 32,000 bowls this quarter. Pan walong branch soon? Umupo si Mara, uloy nakasandal sa balikat ng asawa. Huwag muna natin isipin yung 8 branch. Balikan muna natin ugat. Isipin mo, may isang bata pa ring nakaupo bukas sa gilid ng simbahan na hindi natin kilala. Lumapit si Lizel, bitbit ang pansit at saging konyelo. Ate, panalo yung sample menu ng millet lugaw. Pumasa sa taste test ng kids kanina. Tumango si Jonel, sabay tuka sa saging konyelo. Narinig nilang dahan-dahang sumasara ang pinto ng workshop. Hudyat na pauwi na si Marcelo. Maaga pa bukas, may klase ka, sabi ni Jonel kay Mara. Kailangan mo ring gumawa ng exam. Ngumiti ang dalaga, kinindatan ang asawa. Exam? Madali. Anong kulang sa kanila? Anong lasa ng lugaw kapag nilagyan ng dignidad? Nagtawanan sila. Alam nilang walang tumpak na sagot, sapagkat ang lasa nito'y pabago-bago, gaya ng taong pinagsisilbihan. Matapang para sa nangangailangang magising, malinamnam para sa bata, at minsan maalat sa luha ng taong muling bumangon. Martes bandang 6:00, nakahain na ang huling mangkok sa lumang eskinita, kung saan nagsimula ang lahat. Sa kahabaan ng mismong bangketa sa tabi ng simbahan, naroon ang maliit na mesa, kandilang parang bulaklak sa gitna. Dumating si Mara na nakahudi, hindi para sa event, kundi para sa personal na ritual. Sa harap ng mesa, nakaupo si Mang Celso na si Sergeant Marcelo, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong na may zipper sa tuhod para sa prosthetic port. Tahimik niyang pinagmamasdan ang anino ng kampanaryo, mukhang hinahabi ang nakaraan sa katahimikan ng gabi. Mainit pa, bulong ni Mara, inilalapag ang mangkok, hinihipan ng ibabaw. Dati hinihipan ko yan para sa inyo. Ngayon, kayo naman magparamdam kung tama pa timpla ko. Dinampot ni Marcelo ang kutsara, kumidlat ang liwanag mula sa poste. Tumama sa medalya sa kanyang dibdib. Suminsim siya, pinapikit ang mata. Pareho pa rin anak, sabi niya, at marahang gumigop muli. May dagdag lang na lambing. Secret ingredient, nangiti si Mara. Luha at pawis ng komunidad. Sabay nilang pinanood ang buwan na sumisilip sa ulap. Parang palayok na pilak na nakalutang sa dagat ng langit. Sa gilid, may paslit na nanonood. Kinawayan sila ni Mara at kagaya ng ritual noon pa man, itinuro ang thermos. Pahiwatig na may nakaambang lugaw para sa susunod na mangangailangan. Sa pagkakadikit ng mangkok sa mesa, tila sumingaw ang alaala ng unang araw. Isang dalagang payat, isang matandang walang paa, at isang mangkok na simpleng sabaw. 5 taon na ang lumipas. 3 sangay ang naitayo, 8 lalawigang naaabot. Libu-libong tiyan ang napainit. Ngunit sa puso ni Mara at Marcelo, isa pa rin ang konsensya. Ang kabutihan ay kutsarang hindi pinupulot, kusang ibinibigay. Habang humahalik ang malamig na hangin ng Abril, marahang bumaluktot si Marcelo upang abutin ang kamay ng dalaga, na yung lisensyadong social worker, may asawa at guro na. Ngunit para sa kanya'y nakikita pa ring bata na nag-abala para palamigin ang lugaw ng pulubing sinong nakaupo sa kahon. Salamat anak, bulong niya, luhay kumikislap sa ilaw ng poste. Kung may susunod mang henerasyon ng bayani, sigurado akong nasa mismong puso mo ang mapa. Hinawakan ni Mara ang kamay ng matanda, ginawaran ng marahang pisil. Hindi ako bayani, tay, cook lang ako ng lugaw. Napangiti si Marcelo, mumitiring muli ang buwan. Mata sa mata, naunawaan nilang hanggang may nagugutom sa katawan at pag-asa. Habang buhay nilang lulutuin ang lugaw, sandok kada sandok, puso kada puso, at tatawirin ang mga taon,
na para bang bawat higop ay bagong simula. Sa bantayog ng katahimikan, pumailan lang ang amoy ng luya at bigas, katunog ng pangako. Hindi rito nagtatapos, dito lang tayo nagiinit ng panibagong sabaw ng malasakit para sa mundong naghihintay.